Mr. Silent Channel. Kabanata 1231 hanggang 1240. Sa pag-iisip nito, bahagyang gamaan ang loob ng koronel. Bagamat mapanganib ang ganitong uri ng espesyal na transportasyon, mayroon din itong maraming kredito. Sa makatuwid, pagkatapos ng komprehensibong pagsasaalang-alang, dinala niya ang kanyang pinsan sa gawain. Muli akong tumingin sa screen, at normal ang data sa screen, at walang nakitang kaina-hinalang pag-iral. Para sa transportasyong ito, ang highway ay sarado at walang mga sasakyang sibilyan ang pinapayagang bumiyahe. Mahigit 3 oras pa ang natitira, tapusin na natin ito ng mabilis. Nang medyo mag-relax na ang koronel, bigla siyang nakaramdam ng bahagyang panginginig ng boses. Ha! Saglit na natigilan ang koronel, at pagkatapos ay mabilis siyang naging mapagbantay. Ang highway ay sobrang patag, paano mag-vibrate ang sasakyan? Bilang tenyente koronel ng driver, napansin din niya ang mga pahiwatig. Sa sandaling magkaroon siya ng mga pagdududa sa kanyang isipan, ang mga pagbabago sa mundo ay lumitaw sa kanyang paligid. Boom! Isang marahas na vibration ang nagmula sa ilalim ng kotse, na sinundan ng isang malakas na pakiramdam ng kawalan ng timbang. Ang patag na highway ay biglang sumabog, at ang mapanlikhang pagsasaayos ng pagsabog ay hindi nakaapekto sa mga sasakyan sa itaas, ngunit ang kalsada sa ibaba ay biglang sumabog. Halos magkasabay na lumubog ang 20 sasakyang pangtransportasyon ng militar at nahulog pababa. Ang bigat ng mga sasakyang pangtransportasyon na ito na nagdadala ng mga supply ng militar ay napakabigat, at ang biglaang pagbagsak na ito ay nagpabago sa ekspresyon ng lahat sa takot. Mayroong isang nakapirming pag-install ng mga shell na ginagabayan ng kaluluwa. Hanggat ang isa ay pinasabog, lahat ng nakapirming nakamount na mga shell na ginagabayan ng kaluluwa ay sasabog. Sa oras na iyon, natatakot ako na ang nakapalibot na lugar ay masira sa lupa sa loob ng 100 milya. Kaya naman, nang biglang bumagsak ang 20 sasakyang pangtransportasyon ng militar, natulala ang mga mecha formation sa himpapawid. Sa sandaling iyon, hindi nila alam kung dapat ba silang magmadali upang iligtas. Hindi gaanong alam ng mga mekaniko ang tungkol sa konstruksyon, kaya hindi nila matukoy kung ito ay gawa ng tao na pagsabog, o hindi kaya ng highway ang bigat ng malalaking tao na ito at nabasag sa sarili nitong. Para sa isang oras, halos lahat ng mga tauhan ng militar na naruroon ay blanko ang kanilang mga utak. Ang koronel na nakaupo sa lead car ang unang nag-react dahil nakarinig siya ng maasim na langit-ngit. May bumabagsak na lupa at mga bato sa paligid, ngunit malinaw pa rin niyang nakikita sa bintana ng kotse, at ang mga bakal na cable ay nasa labas lamang ng bintana ng kotse. Ang malupit na tunog ay sanhi ng friction ng steel cable na nagdadala ng bigat ng sasakyang pangtransportasyon ng militar. Ang pakiramdam ng kawalan ng timbang ay pinigilan din sa maikling panahon. Atake ng kaaway, pag-atake ng kaaway. Hindi aksidente. Humiling ng suporta, humiling ng suporta. Halos sigaw niya sa communicator. Gayunpaman, sa sandaling kalalabas lamang ng kanyang boses, ang lahat ng mga screen sa kanyang harapan ay naging mga snowflake, at ang napakalakas na interference signal ay agad na naging sanhi ng pagbagsak ng lahat ng mga elektronikong aparato sa kotse. Walang alinlangan na ito ay isang pinag-isipang pag-atake ng kaaway, na biglang dumating. May mga escort na pandigma sa kalangitan, pati na rin ang mga mecha formations. Gayunpaman, sino ang mag-aakala na ang biglaang pag-atake na ito ay nagmula sa ilalim ng lupa? Mabilis na umayos ang sasakyan, at pagkatapos ay natagpuan ng koronel at tenyente koronel na wala silang makita. Kulay abo ang paligid, hindi alam kung malakas na alikabok o makapal na fog. Ngunit anuman ito, hindi ito magandang balita para sa kanila. Binalot ng bakal na cable ang buong sasakyan, parang isang malaking sapot ng gagamba, pasa ng bigat at ikinulong sila. Bang! Sa malalim na dagandong, tila nataman ng kung ano ang harapan ng sasakyan na naging sanhi ng matinding panginginig ng buong katawan. Kaagad pagkatapos, isang malakas na puwersa ng paghila ang nagmula sa harapan. Hinihila pasulong ang sasakyang pangtransportasyon ng militar. Nag-react na ang mga mecha sa ere. Bilang mga sundalo ng Unyon, napakataas ng kanilang kalidad. Bagamat may matinding takot sa kanyang puso sa loob ng maikling panahon, ang black level na mecha na pinamumunuan nito ay nagbigay pa rin ng utos, at daan-daang mecha sa himpapawid ang mabilis na sumugod pababa. Dahil sa alikabok, hindi nila makita ng malinaw ang sitwasyon sa ibaba. Ang malakas na signal ng interference ay hindi lamang nakagambala sa mga sasakyan sa ibaba, ngunit nakagambala din sa kanilang sistema ng pagtuklas at sistema ng komunikasyon. Ang mga soul-guided na kotse sa ibaba ay puno ng fixed-load na soul-guided shell. Sa ganitong uri ng oras, walang sinuman ang nang-ahas na direktang umatake, at maaari lamang bumaba. Sa sandaling ito, daan-daang light beam ang biglang lumabas mula sa napakalaking hukay, na bumaril sa pagbuo ng mga mecha sa hangin. Ang mga pag-atakeng ito ay biglang dumating, ang diameter ng soul guide rays ay lumampas sa kalahating metro, at ilang sandali, umuungal ang hangin. Mahigit 10 yellow class na mecha ang nagkapira-piraso. Kumislap din ang mga protective shield ng purple at black mecha. For a time, ang mga mecha formations ng daan-daang mechas ay puwersahang hinarang, at may amoy ng pagkatalo.
Pagkatapos ng lahat, hindi sila nang ahas na maglunsad ng direktang pag-atake pababa, ngunit ang artillery sa ibaba ay walang pag-aalinlangan. Pag-atake ng kalaban. Walang duda na ito ay isang pag-atake ng kaaway. Biglang dumating ang lahat, biglaan kaya hindi ako makapag-react. Maging ang pangkat ng manlalaban sa himpapawid ay natuklasan na lamang na ang sumusunod na sitwasyon ay hindi tama sa oras na ito, ngunit ang kanilang mga senadoryas ay nabalisa din ng gusto, at hindi sila nakahingi ng tulong sa punong tanggapan. Tila ang lugar sa loob ng 100 milya ng radius ay apektado ng isang partikular na malakas na signal ng interference. Madilim ang paligid, ngunit unti-unting kumupas ang kulay abong fog. Ang mga adaptive na headlight ng sasakyang pangtransportasyon ng militar ay naka-on na may adaptasyon sa liwanag, na nagpapaliwanag sa tunnel ng black hole sa harap. Medyo natakot ang koronel at ang tenyente koronel sa lead car, ngunit wala ni isa sa kanila ang kumikilos ng bulag. Ang koronel ay isang Soul Sage level Soul Master. Sa oras na ito, inilabas na niya ang kanyang martial soul, ngunit napakalinaw niya na ang kanyang misyon ay hindi upang makatakas, ngunit upang isave ang mga nakapirming nakamount na soul-guided shell sa kotse na ito sa lahat ng mga gastos. Ano? At sa sandaling ito, sa madilim na pasilyo na naliliwanagan ng mga headlight, isang figure ang dahan-daang naglalakad sa kanilang direksyon. Ito ay isang lalaki, isang slim na babae na mukhang puno ng kakaibang kagandahan. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng baluti. Ito dapat ang kanyang battle armor. Lumilitaw na jet black ang battle armor. Gayunpaman, sa mga puwang sa pagitan ng bawat piraso ng sandata ng labanan, mayroong isang lilang halo na umaapaw, kaya ginagawa siyang kahanga-hanga. Ang kulay ng kanyang sandata sa labanan ay ganap na nahayag. Ang itim na sandata sa labanan ay tila hindi gawa sa metal, ngunit mga piraso ng itim na mga kristal, na kumikinang na may malabong madilim na lila sa ilalim ng ningning ng lilang liwanag. Sa ibabaw ng kanyang ulo, mayroong isang korona ng parehong kulay. Sa gitna ng korona, may estatwa ng phoenix. Ang mga mata ng phoenix ay maliwanag na lila at ang buong katawan ay pantay na madilim. Sa kanyang mukha, nakasuot din siya ng itim na maskara, isang pares lang ang nakalabas. Purple light kumikislap na mga mata. Ang malalaki at napakarilag na mga pakpak ay nakalaylay sa likod, ang mga balikat ay nakalantad sa mga liko ng mga pakpak, at ang nakalaylay sa likod ay kinaladkad sa lupa. Ang lilang liwanag ay dumadaloy sa pagitan ng bawat balahibo, na kumukuha ng liwanag na pattern sa lupa, at sa ilalim ng kanyang mga paa, mayroong isang malaking halo na may diameter na higit sa 20 metro. Sa loob ng halo, mayroong isang hindi maihahambing na kahangahangang pattern, na parabang ito ay isang lilang phoenix na lumilipad ng paalang at paalang. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakalaylay, at ang kanyang kanang kamay ay nasa kanyang dibdib habang nakataas ang palad ng kanyang kanang kamay, may hawak na kung ano sa palad ng kanyang kanang kamay. Isa itong kristal na hugis shuttle na halos isang talampakan ang haba. Ang buong katawan ay ipinakita bilang isang kakaibang pilak. Ito ay isang uri ng malalim na pilak. Ito ay mas nakakasilaw sa backdrop ng kanyang purple battle armor. Pinaliliwanag din ito ang halos perpektong figure niya. Sa gitna ng pilak na kristal, tila mayroong isang whirlpool, at ang halo ng whirlpool ay lumalawak palabas hanggang sa sakop nito ang kanyang kumikinang na lila. Ito ay halos sa ilalim ng iyong mga paa. 3 character battle armor. Ngunit, maaari bang maging napakarilag ang free character battle armor? Ang kanyang battle armor ay hindi mukhang ordinaryong armor, mas mukhang isang nakakatakot na dark life form. Maging ito ay isang koronel o isang tenyente koronel, mayroong isang pangkalahatang pakiramdam ng nabara ang lalamunan. Sa susunod na sandali, nakita nila ang nakasisilaw na ilaw na pilak na namumulaklak, at pagkatapos ay isang bulaklak sa harap nila, ang dalawa ay nahulog ng husto sa lupa. Direktang nahimite ang tenyente koronel. Dahil sa pagpapakawala ng martial spirit, ang koronel ay umasa sa cultivation base ng isang soul sage upang bahagya na makontrol ang kanyang katawan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang tanging nararamdaman niya ay ang pag-ikot ng langit, at hindi niya alam kung ano ang nangyari. Tapos may nakita siyang eksenang hinding-hindi niya makakalimutan. Ang mga higanteng sasakyang pangtransportasyon ng militar ay lumipad mula sa manipis na hangin kasama ang kanilang maliwanag na mga ilaw sa madilim na mundong ito. Ihagis sa silver vortex sa di kalayuan. Nang sila ay naiilaw din sa pilak, ang driver at mga escort sa kotse ay direktang naitaboy mula sa pilak na ilaw at nahulog sa lupa. At ang mga sasakyang pangtransportasyon ng militar ay direktang itinapon sa malaking silver vortex at nawala. OMG! Ano ito? Ang space storage ba ay soul guide? Gayunpaman, paano magkakaroon ng storage soul guide na makakapag-imbak ng napakaraming bagay? Talaga bang may ganito sa mundo? Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Ito ay isang pinaghandaan, nakaplanong pag-atake, ang target ay ang mga materyales na dinadala sa 20 mga sasakyang ginagabayan ng kaluluwa. Ang halaga ng higit sa 300 fixed-mounted soul-guided shell ay astronomical sa sarili nito, at ang mas nakakatakot ay ang kanilang mapanirang kapangyarihan. Hindi mo maaaring hayaan silang kunin ito.
Nagnganga ang mga ngipin ng koronel at bumangon sa lupa, kahit alam niyang hindi niya kayang maging kalaban pa rin ang kalaban, pinakawalan pa rin niya ang kanyang martial soul. Nagagawang maging koronel sa edad na 40, siya mismo ay isa ring 2-character battle armor master, at mabilis na natatakpan ng kanyang dark red battle armor ang kanyang buong katawan. Ang apoy pagkatapos ay kumawala mula sa katawan, isang pares ng mga pakpak ang nakabuka sa likod. Ang ikapitong singsing ng espiritu ay naglabas ng kanyang ningning ng walang pag-aalinlangan, at naging isang higanteng apoy na lobo na may mga pakpak sa likod nito, at dumiretso sa direksyon ng nakasisilaw na ilaw na pilak. Isang kamay na natatakpan ng itim na baluti ang lumitaw sa manipis na hangin. Sa mata ng koronel, mabilis na nag-zoom in ang kamay na ito. Nagiging solido ang lahat sa paligid niya. Sa sandaling ito, hindi na niya naramdaman na siya ay isang higanteng apoy na lobo na ginamit ang kanyang martial spirit body, bagkus ay parang langaw na dumidikit sa sapot ng gagamba. May matigas na ngiping, quack, na tunog mula sa battle armor sa kanyang katawan, at ang kanyang katawan ay parang minasa ng isang nakakatakot na puwersa, at sa susunod na sandali ay magiging parang ubas na nadurog, ganap na nabasag. Ginawang mashed meat. Anong kakila-kilabot na kapangyarihan ito? Sa sandaling ito, ang lahat ng nakapalibot na kadiliman ay tila naging mas maliwanag, at ang nakakatakot na presyon ay nahayag sa isang iglap. Isang nakasisilaw na liwanag ng espada ang bumaba mula sa langit, na parang pinuputol ang lahat ng walang kabuluhan at ang pinagmulan ng lahat ng sakit. Ang lahat ng presyon na kinasasangkutan ng higanteng apoy ay biglang natapos, at ang kamay na natatakpan ng itim na baluti ay biglang kumuyam ng kamao at sumabog sa kalangitan. Sa gitna ng malalim na dagandong, isang matamis na espada ang tumunog. Sa gitna ng humuhuni, isang streamer ang nag-flashback, at ang sasakyan sa himpapawid ay bumagsak sa lupa. Tanging ang unang tatlong sasakyang pangtransportasyon ng militar ang nawala sa Silver Vortex. Sa ilalim ng ningning ng mga ilaw ng sasakyan, nagkatinginan ang dalawang figure. Napatitig ang koronel sa eksenang nasa harapan niya. Ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay nagpang-inig ng kanyang katawan ng walang malay. Madilim na Phoenix. May isang boses na may kaunting pag-aalinlangan, at mayroong maraming hindi paniniwala. Naging maingay ba ang pagmamahalan? Isang matamis ngunit puno ng malamig na boses ang umalangaw mula sa babaeng natatakpan ng itim na baluti. Tumingin ang koronel sa kanyang tagapagligtas, at ang nakita niya ay isang puting baluti. Ang baluti ay inukit na parang puting kristal, ngunit ang loob ay puno ng malabong gininto ang ambon, puno ng ethereal na lasa. Sa likod ng isang pares ng malalaking kristal na mga pakpak na nag-iiwan ng malalim na impresyon sa mga tao, ang malinaw na kristal na mga pakpak ay inukit ng mga kristal. Ang mga balahibo na hugis balahibo, kahit na kaunting liwanag lamang ang sumisikat sa kanila, ay magdadala ng ambolite. Ang halo sa ilalim ng kanyang mga paa ay ginto, walang gaanong pattern, isang figure lamang na tila isang diwata na gumagala sa halo. Ang diameter ng halo ay higit sa 30 metro, na mas malaki kaysa sa madilim na phoenix sa kabaligtaran. Bagamat hindi gaanong alam ng koronel ang mga kakayahan ng matataas na kapangyarihan, malabo rin niyang alam na kapag mas malaki ang halo, mas malaki ang kapangyarihan ng field sa itaas ng tatlong character na antas. Sa paghusga mula sa ganda ng armor ng labanan, nang lumitaw ang isang ito sa harap niya, ang madilim na phoenix sa kabaligtaran ay halatang mas malala. Ito ba ay isang 4-character battle armor? Oo, ang nakasuot ng puting baluti ay si Zhang Xin, Amorous Daoluo. Sa sandaling ito, sa kanyang kamay, isang kristal na malinaw na Amorous Sword Light ang bumungad, at walang spirit ring na lumitaw sa kanyang katawan, o hindi niya alam kung saan nakatago ang kanyang spirit ring. Ngunit sa sandaling lumitaw siya, tila nabaligtad ang sitwasyon. Sa kadiliman, lumitaw ang mga silweta, na paliligiran ni Zhang Xin mula sa lahat ng direksyon, ang mga sinag ng liwanag ay tumataas pa rin sa kalangitan, lumalaban sa mga mecha formation na babagsak mula sa langit anumang oras. Time and Space Shuttle, hindi ko inaasahan na nasa iyong mga kamay. Pero, kailan ka sumali sa Holy Spirit Cult? Kung alam ito ng kapatid mo, tiyak na malungkot ako. Mataimtim na tiningnan ni Zhang Xin ang lalaking nasa harapan niya. Hindi niya inaasahan na siya pala ang dumating para harangin ang sasakyan ng Commander-in-Chief ng Holy Spirit. Perpekto ang planong ilabas ang ahas sa butas. Sa ilalim ng kontrol ni Hanhai Daoluo Chenzinji, maging gabay man ito sa opinyon ng publiko laban sa mga lawin, o unti-unting palayain ang depensa laban sa Tianhai City, ito ay para sa ngayon. Kahit para ma-pull out ang makapangyarihang Holy Spirit Cultivator na ito, kahit isang katlo ng fixed-mounted soul-guided shell sa kotse ay totoo, syempre, tiyak na walang 9-level fixed-mounted soul-guided shell. Kahit si Chenzinji ay hindi gagamitin ang bagay na ito para makipagsapalaran. Ngunit sa mata ng maraming interesadong tao, lahat ay totoo. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Zhang Xin na ang Dark Phoenix Daoluo, ay nakatayo sa kanyang harapan. Mag-withdraw na tayo. Nagtagpo ang liwanag ng Time and Space Shuttle sa kamay ni Dark Phoenix Daoluo, naging daloy ng liwanag at naglaho sa kanyang palad. Sa kanyang paningin, sa sandaling lumitaw si Amorous Daoluo Zhang Xin, naunawaan niya na ito ay isang bitag na naglalayong sa Holy Spirit Sect.
Hindi mahalaga kung totoo o peke ang mga nakapirming nakamount na soul-guided shell sa kotse, hindi niya ito maalis. Ang mga nakapaligid na itim na anino ay agad na lumapit sa direksyon ni Dark Phoenix Daoluo. Sa kamay ni Dark Phoenix Daoluo ay may dagdag na itim na payat na balahibo, maitim na balahibo ng Phoenix. Si Zhang Xin ay walang pakialam, ngunit sinabi ng may bulalas, matagal ko nang narinig na ang banal na espiritu ay may isang emperador, 2 emperador, 4 na makalangit na hari, at 7 pinakamataas na kapangyarihan. Tila isa ka sa 4 na madilim na hari sa langit. Dapat. Unawain mo, dahil nakalagay na ang bitag na ito, imposibleng bigyan ka ng pagkakataong makatakas. Malamig na sinabi ni Dark Phoenix, katulad ka pa rin noon, napakaraming kalokohan. Biglang sinabi ni Amorous Daoluo Zhang Xin, ikaw na Holy Spirit Sect ay sumalakay sa ating Tang Sect, naiintindihan ko. Kung tutusin, matagal na tayong magkaaway sa loob ng maraming taon. Ngunit, sumali ka ba sa pagbobomba sa Shrek Academy? Noon, ikaw ay namamatay para kay Yunming. Ang mabuhay ay medyo mas seryoso kaysa sa iyong kapatid. Masyado kang nahuhumaling sa kanya, ngunit ito ba ang gusto mong makita ng banal na espiritu? Bahagyang nanginig ang maselang katawan ni Dark Phoenix Daoluo, at ang orihinal na marahas na aura ay halatang nagkagulo saglit, tumahimik ka. Oo, gusto ko lang siyang mamatay, hindi ko ito makukuha, at walang sino man ang makakakuha nito. Walang sino man ang makakagawa nito. Ang kanyang katawan ay marumi at kontaminado na ng asong iyon. Kamatayan lamang ang maglilinis ng kanyang kaluluwa na magkasama. Ako ang tunay na magmamahal sa kanyang kaluluwa. Ako ay laging mag-iibigan. Ako'y laging magmamahal. Iniiwan ang lahat ng maruming pag-ibig sa mundo, akin siya palagi, at walang makakaagaw sa kanya sa akin. Nang marinig ang halos naghi-hysterical na sigaw niya, biglang nagbago ang mukha ni Zhang Xin, ano? Kaluluwa ni Yunming. Hinuberan mo ba ang kaluluwa niya? Ni hindi man lang siya muling nagkatawang tao. Paano ka naging mabisyo? Babae. Biglang sumiklab ang Amorous Sword Light, at isang nakakatakot na enerhiyang bagyo ang bumalot sa lahat ng direksyon na nakasentro sa katawan ni Zhang Xin, at lahat ng bagay sa paligid nito ay naging mas maliwanag. Gaano kakilakilabot ang pagsabog ng isang Extreme Daoluo at isang 4-character Armor Master. Ang nakapaligid na alikabok at hamog ay nawala ng walang bakas sa isang iglap, at ang lahat ay naging malinaw. Mabisyo. Mabisyo ako para makasama ang mahal ko. Hindi mabisyo ang mga umaalis sa pag-ibig ko. Mga mapagkunwari, mamatay kayo. Ang Phoenix Ling sa madilim na kamay ni Phoenix Daoluo ay biglang nanginig, at libu-libong aura ng espada ang sumambulat. Sa isang iglap, sa likod niya, isang itim na Phoenix na may kulay ube na halo ang bumangon sa kalangitan, at isang malakas na tunog ng Phoenix ang narinig sa buong lupa *** umuungol. Isang malakas na traksayon ang lumitaw sa koronel, at sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay itinapon, upang hindi siya malantad sa labanan sa pagitan ng dalawang peak powers. Ang libu-libong aura ng espada na iyon ay umindayog sa lahat ng direksyon, tinakpan ang katawan ni Zhang Xin sa isang iglap, at daan-daang ibon ang lumingon patungo sa Phoenix. Ang bawat aura ng espada ay may espesyal na mabagal na epekto, kapag ito ay nataman, ito ay magiging tulad ng paglubog sa banlik. Kaharap si Zhang Xin, kahit anong estado ng pag-iisip ni Dark Phoenix Daoluo, hindi siya magkakaroon ng anumang reserbasyon. Ang kanyang cultivation level ay 77, ang nangungunang powerhouse sa Super Daoluo, at nakakuha din siya ng ilang mga turo ng banal na espiritu. Pero alam niya na kumpara kay Zhang Xin, malaki pa rin ang agwat niya. Ang Holy Spirit Cult mismo ay hindi makakagawa ng 4-character battle armor. Isa ito sa pinakamalaking problemang kinakaharap nila. Kaya naman, 3-character pa rin ang battle armor niya. Bagaman ito ay tumaas sa tuktok ng 3-character na battle armor, mayroon pa rin itong parehong karakter bilang ang 4-character battle armor. Qualitative gap. Ito rin ang dahilan kung bakit gustong magsimula ng Holy Spirit Sect sa Divine Craftsman na si Zhenhua ng maraming beses. Kung wala ang Divine Craftsman, imposibleng gumawa pa rin ng 4-character battle armor. Ngunit kahit na ang mga puwersa na lihim na sumusuporta sa Holy Spirit Cult ay nauunawaan na ang mga baliw na ito ay hindi dapat pahintulutan na magkaroon ng pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban tulad ng isang 4 na karakter na armor sa labanan. Sa makatuwid, ang kapangyarihang protektahan ang banal na craftsman na si Zhenhua sa ibabaw at palihim ay napakalakas na ang Holy Spirit Sect ay hindi kailanman nagtagumpay. Sa ngayon, wala pang pangalawang master craftsman sa mainland. Ang Phoenix Ling ay isa ring uri ng espada. Ito ay ginawa mula sa mga balahibo ng tunay na Phoenix sa alamat. Hindi ito matalas sa sarili, ngunit maaari nitong ilabas ang aura ng espada na parang matalim na karayom. Ang aura ng espada ay nakakakuha ng hininga ng Phoenix at may napakalakas na butas. Kakayahan. Kahit na hindi pa naabot ng Dark Phoenix Daoluo ang maitim na balahibo ng Phoenix na ito sa antas ng isang banal na sandata, isa rin itong napakataas na sandata. Ito mismo ay sumasakop sa isa sa kanyang siyam na kakayahan sa espiritu, at ito ang kanyang sobrang kapangyarihan. Malamig na bumantong hininga si Amorous Daoluo, at ang maaliwalas na Amorous na espada sa kanyang kamay ay tahimik na umindayog, na parang isang layer ng ambon ay idinagdag sa hangin.
Matapos bumuhos sa ambon ang criss-crossing Dark Phoenix Ling Sword na hangin, para itong putik na baka sa dagat. Mabilis na nawala. Hindi lamang iyon, ang layer na ito ng kakaibang ambon ng tubig ay tila dahan-dahan at mabilis na kumalat sa nakapalibot na lugar, at ang lahat ng malalakas na tao ng banal na espiritu na umaatres ay mabilis na naramdaman ang hangin sa paligid ng katawan na parang lumapot, at ang bilis ay halatang nabawasan. Mabagal, kahit anong pilit mo, hindi mo ito maaalis. Nakaharap sa isang nangungunang powerhouse tulad ng Dark Phoenix Daoluo, hindi nang ahas si Amorous Daoluo na maging pabaya. Tang Sect, Shrek Academy, at Holy Spirit Sect, masasabing may mga hindi matitinag na awayan. Mahirap humanap ng napakaraming Panginoon ng masamang espiritu. Gaya nga ng kasabihan, hindi bumibitaw si Amorous Daoluo sa isang plano. Sa makatuwid, sa sandaling siya ay umakyat, ginamit niya ang lugar na nakakabit sa kanyang sandata sa labanan. Masigasig na puot mula noong sinaunang panahon. Ang dalawang matinding Daoluo ng Tang Sect, walang awa at madamdamin, ay may alamat, mula noong sinaunang panahon, madamdamin na puot, at si Tao ay walang awa ngunit madamdamin. Ito ay parang metapora, sa katunayan, higit pa riyan, ito rin ang kani-kanilang domain name ng Amorous Daoluo Zhangzin at Ruthless Daoluo Caodezi. Masigasig mula noong sinaunang panahon, ayaw kong kunin ang kahulugan ng nagtatagal na damdamin sa pagitan ng mga lalaki at babae. Kapag nailabas na ang patlang, may kaunting emosyonal na pagkakasalubong, at ang pakiramdam na hindi na makawala. Ito ay isang super large-scale oiliary field. Ang pagiging nasa field, ang lahat ng paraan ng pag-atake ay hihina, at ang bilis ay lubhang hihina. Ang antas ng pagpapahina ay nauugnay sa sariling antas ng paglilinang ng master ng kaluluwa sa domain. Napakalakas ng 100 Bird Xiaofeng ng Dark Phoenix Daoluo na agad itong pinahina ng pag-ibig at puot mula sa sinaunang panahon, hindi pa banggitin ang iba pang mga masasamang espiritu, bawat isa sa kanila ay bumagal, na parang nag-slow motion. Hindi naglakas loob na magpabies si Dark Phoenix Daoluo, 1 o 2 araw silang hindi magkakilala ni Zhangzin, syempre alam nila kung gaano siya kahirap. Ang kanyang domain ay dating kilala bilang isa sa 3 pinakakasuklam-suklam na mga domain sa lahat ng 3 karakter na Armor Master sa Quan Daoluo Continent. Parang malagkit na gum, kapag nakadikit na, halos hindi na maalis. Ang maitim na balahibo ng Phoenix sa kanyang kamay ay agad na nagbago, at may sumigaw sa kanyang bibig, at ang ika-6 na singsing ng espiritu ay kumikinang ng maliwanag. Sa kadiliman, biglang bumaril ang isang madilim na lilang sinag mula sa dulo ng maitim na balahibo ng Phoenix, na direktang nakaturo kay Passionate Daoluo. Sa ilalim ng lilang liwanag na natangay, ang frontal na sentimental at bakanteng puot na domain ay natangay. Hindi lamang iyon, nang kumain siya, ang halo sa ilalim ng kanyang mga paa ay namumulaklak din ng isang malaking madilim na lila na kinang, na inilabas na patong-patong. Ang madilim na lilang apoy na dumating, kung saan sinabi ng apoy, ay bumangga sa domain ng sentimental at bakanteng puot mula noong sinaunang panahon, at na-offset ang bahagi ng kapangyarihan ng domain. Nahaharap sa madilim na lilang liwanag na nagmumula sa harapan, biglang naging transparent ang katawan ni Zhangzin, na may mainit na mga mata, na nakatitig kay Dark Phoenix Daoluo, na parang nakatingin sa kanyang pinakamamahal na babae, at may higit pa sa kanyang mga mata. May kaunting kalungkutan, sa sandaling tumitig siya sa kanyang mga mata, mabilis na pumikit si Dark Phoenix Daoluo. Ang espiritu ni Amorous Daoluo ay isang madamdaming espada. Sa mata ng maraming taong hindi nakakakilala sa kanya, dapat ay isa siyang marangal. Malakas na sistema ng pag-atake ng War Spirit Master. Ngunit sa katunayan, ang Amorous Daoluo ay hindi isang force attack system, ngunit isang mind control system War Spirit Master. Ito talaga ang nakakatakot sa kanya. Ang lahat ng kanyang mga kakayahan sa espiritu ay nauugnay sa kontrol ng isip. Kasabay nito, minsan siyang pinarangalan bilang numero 1 kontrol sa mundo. Kahit man lang sa kilalang limit Daoluo, sa mga tuntunin ng kakayahang kontrolin, lalo na sa malawakang kakayahang kontrolin, siya ay tiyak na pangalawa sa wala. Ang katawan ni Zhangzin ay naliwanagan ng ika-5 singsing ng espiritu. Nang sumikat ang madilim na lilang liwanag sa kanyang harapan, ang kanyang katauhan ay naglaho ng ilusyon. Ang madilim na lilang liwanag ay dumaan sa kanyang katawan, habang si Zhangzin ay nakarating na sa kadiliman sa susunod na sandali. Sa harap ng Phoenix. Retrospect. Ito ay isang espiritong kakayahan na walang kabuluhan sa maraming tao sa simula, ngunit ginamit ng mapagmahal na si Daoluo noong panahong iyon bilang karagdagan sa kanyang ika-5 kakayahan sa espiritu. Ngunit nang unti-unti siyang lumakas, siya ay natuklasan. Ito ay tila walang praktikal na kahalagahan. Maaari lamang nitong aibuli ang kakayahan ng espiritu ng mas mahina, ngunit ito ay ganap na banal na kakayahan kung ilalapat ng maayos. Ang pag-andar nito ay napakasimple. Pagkatapos pumasok sa retrospective na estado, maaari siyang agad na maging immune sa mga pag-atake ng lahat ng mga anyo ng enerhiya. Tama, hindi immune sa physical attacks ang tila illusory figure niya, iyon ay physical attacks. Kapag tumama ang energy attack sa kanyang katawan, ang retrospective effect ay agad na maa-activate, at agad itong lalabas sa harap ng kalaban kasunod ng energy attack trajectory ng kalaban. Ito ang papel ng kakayahan ng espiritong ito.
Ang dahilan kung bakit ito ay itinuturing na walang silbi sa una ay dahil kung ang kaaway ay mas malakas kaysa sa sarili, o katumbas ng lakas, bilang isang mind control type spirit master, kapag gumamit ka ng retrospective, maaari mong maiwasan ang kalaban minsan. Pag-atake, ngunit agad ding lumitaw sa harap ng kalaban, hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Gayunpaman, nang lumaon si Zhang Xin sa antas na may pamagat na Daoluo, napagtanto ng mga powerhouse sa daigdig ng Panginoon ng Espiritu kung gaano siya kamalayo. Ang master ng Contemporary Spirit Pagoda ay minsang nagkomento kay Zhang Xin para sa Passionate Daoluo. Ang kanyang orihinal na mga salita ay bagaman hindi si Passionate Daoluo ang pinakamakapangyarihan sa title Daoluo na alam niya, ito ang talagang hindi niya handang harapin. Dahil lahat ng kakayahan ng kaluluwa na pipiliin niya ay kung paano dumarating ang mga kasuklam-suklam na tao. Kabilang sa mga ito, bukod sa pagtukoy sa kanyang nasasakupan, ang isa pa ay ang kakayahang ito sa pagbabalik loob na espiritu. Sa pagbabalik tanaw, maaari niyang teleport ang kanyang sarili sa kaaway na umaatake sa kanyang sarili ng may lakas. Pagkatapos ng prosesong ito, bilang isang mind control spirit master, si Zhang Xin ay may kumpletong set ng kanyang sariling napakalakas na soul control skills. Minsan ay nakipag-usap sa kanya si Chenggu Dongfeng. Halos matuklap ang balat. Sa oras na ito, nahaharap si Dark Phoenix Daoluo sa makapangyarihang kakayahan na agad niyang na-unlock. Matapos ibalik ang sentimental na Daoluo sa Dark Phoenix Daoluo, ang mga mata ni Zhang Xin ay naging walang katapusang pagmamahal, at sa pagmamahal na iyon ay tila puno ito ng mga alaala. Napakatamis ng kanyang boses, at ulong, minsan. Lumiwanag ang unang spirit ring. Agad na tuwang-tuwa ang diwa ni Dark Phoenix Daoluo, kahit na nakapikit ang kanyang mga tenga at mata, nakaharap sa malambot na salita ni Zhang Xin, nakaramdam pa rin siya ng ulirat. Sa kaibuturan ng kanyang puso, tila bumalik siya sa isang iglap nang harapin niya si Qingtian Daoluo Yunming sa unang pagkakataon. Hindi lang iyon, ang Dark Phoenix Ling na dati niyang itinuro ay agad ding bumalik sa paraan ng pagpapakawala niya sa mga ibon patungo sa Phoenix. Siyempre, iyon ang sandali kung kailan natapos ang mga ibon patungo sa Phoenix, na isang segundo bago ang oras na ito. Ang unang kakayahan ng espiritu, minsan. Pukawin ang pinakadalisay na damdamin sa puso, ang pagkabigla ng kaluluwa tulad ng unang pag-ibig, at lahat ng mga aksyon ay bumalik sa isang segundo ang nakalipas. Ito ang unang kakayahan ng espiritu. Noon, siya ay pinili ng Tangsek sa bisa ng espiritong kakayahan na ito, at siya ay direktang pumasok sa panloob na gate at maingat na nilinang ng Daoluo Palace. Sa oras na ito, retrospectively pagdaragdag sa nakaraan, paglabag sa batas. Alam ng lahat ng mga spirit masters ng mas matandang henerasyon na kapag nagtagumpay ang retrospective spirit ability ni Amorous Daoluo, sa susunod na pagkakataon na matatanggap niya ito ay ganoon din, ngunit kahit na alam niya na ang dalawang spirit skills na ito ay magkakaugnay ng ganito, aabot ito ng 100 taon. Walang sino man ang nakasira sa kanyang pakulo. Maaari lamang pakilyusan ang kanilang sariling mga depensa hanggat maaari. Kung hindi dahil sa panlilin lang mismo ng sentimental na Daoluo, may ilang mga sagabal, at hindi ka maaaring direktang umatake, dahil maaapektuhan din ang iyong kalooban, natatakot ako na direktang magdulot ito ng lubhang nakakatakot na sakuna, kung gayon ito ay talagang walang talo sa mundo. Gatlang M 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 gatlang M. Ngunit tiyak din na dahil sa pagkakaroon ng dalawang espiritong kakayahan na ito na halos walang sinuman ang handang makipaglaban sa kanya laban sa malalakas na lalaki sa parehong edad. Masayang na-recruit si Dark Phoenix Daoluo, at ang pinaka-nakakatakot na bagay ay hindi na binawi ang kanyang sariling pagkamatay ng Phoenix, ngunit ang kanyang domain ay bumalik sa isang estado na hindi pa nailabas 1 segundo ang nakalipas. Lahat ng masasamang espiritu na kakagaling lang sa paggalaw, ay agad na nahulog muli sa putik. Ang pagmamahal sa mga mata ni Amorous Daoluo ay biglang nauwi sa kawalan ng pag-asa, at ang ikatlong singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay nagningning ng may kinang. Ang tingin sa kanyang mga mata ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na nawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay, at hindi na niya ito maibabalik. Ang nagniningning na pinaghalong liwanag ay kumalat na parang hindi mabilang na mga luha, na tumakip sa madla sa isang iglap. Bang, 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 sunod-sunod na tunog ng mga tunog. Ang mga ulo ay sumabog at naging hindi mabilang na mga bulaklak ng dugo. Nadama lamang ng mga masasamang espiritong iyon na ang pinakamasakit na pagsisisi sa kanilang mga puso ay agad na pinalaki ng 100 beses, 1,000 beses, at ang kanilang mga puso ay hindi na makayanan. Sa sobrang sakit, sumabog ang ulo niya. Tila sa ganitong paraan lamang siya makakalaya. Mayroong daan-daang masasamang espiritu sa eksena, ngunit kahit sa bilog na iyon ng nagniningning na liwanag, higit sa 2/3 ng kanilang mga ulo ang sumabog. At kahit ang mga hindi pa pumutok ang ulo, isa-isang duguan at namumutla. Dapat mong malaman na ang mga evil spirit masters na maaaring maaprubahan na lumahok sa operasyong ito ay may hindi bababa sa 5 singsing o higit pa sa paglilinang. Ang Amorous Daoluo, habang nakaharap sa isang Dark Phoenix Daoluo na malapit sa kanyang sariling antas, ay maaari pang agad na puwersahin ang kontrol sa parehong oras. Saklaw na pagpatay. Ito ang prestihiyo ng pinakamataas na kapangyarihan sa Tangsek ngayon.
Ang ruthless Daoluo at passionate Daoluo ay hindi kumikilos sa mainland Spirit Master World sa loob ng higit sa 50 taon, at kahit na maraming tao ang nakalimutan ang kanilang mga kakayahan, tinutuntun ang kanilang mga mahiwagang kasanayan at bumalik sa arena, at muling hinayaan ang mga tao na mapagtanto na ang Tangsex how terrible the top powerhouse is. Pagsisisi. Ito ang pangalan ng pangatlong espiritong kakayahan ni Zhang Xin. Nagulat din si Dark Phoenix Daoluo, naramdaman na lang niya na parang bumalik siya sa eksena kung saan si Yunming ay nakikipaglaban hanggang mamatay sa langit sa itaas ng Shrek Academy. Ang walang katapusang pagsisisi ay tumatama sa kaluluwa. Sa loob ng ilang panahon, walang kakayahang iligtas ang iba pang mga Panginoon ng masamang espiritu. Sa mga espiritong Panginoon ng parehong antas, ang mga masasamang Panginoon ng espiritu ay napakalakas, halos hindi maaabot ng mga ordinaryong Panginoon ng espiritu. Ngunit habang sila ay malakas, sila mismo ay kailangang magtiis ng maraming sakit na hindi kayang harapin at tiisin ng ibang mga Panginoon ng espiritu. Sa kasong ito, ang kanilang mga psychic hole ay higit na lumampas sa mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, para sa masasamang espiritong Panginoon, ang mapanirang kapangyarihan ni Amorous Daoluo Zhang Xin ay higit pa sa walang awa na si Daoluo Caudezi. Ang tatlong espiritong kakayahan ay inilabas sa serye ng walang kalahating minutong paghinto. Ang desperado na mga mata ay muling nagbago at naging dalisay at taos-pusong emosyonal na pagbabago-bago. Ang mapagmahal na espada sa kanyang kamay ay tuluyang nabutas, ang espada ay kumikinang, at ang maliwanag at kristal na liwanag ay naging isang daloy ng liwanag, isang maliwanag at napakarilag na liwanag at anino, at ang espada ay kumikinang sa kadiliman. Nagkaroon ng ilusyon sa harap ng mga mata ni Feng Daoluo. Ang mapagmahal na si Daoluo sa kanyang harapan ay tila naging Yunming, na nagsasabi sa kanya ng sakit sa kanyang puso at nagpapahayag ng kanyang taos-pusong damdamin. Ang mga mata ni Zhang Xin ay naging mas maliwanag, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay natunaw kasama ng espadang kinang ng Amorous na espada sa kanyang kamay. Nang walang kalahating pagpatay, tinusok lang siya nito ng direkta at panay. Taos-puso, ang pangalawang kakayahan ng espiritu. Ngunit para sa mga may mas mababang espiritual na cultivation base, kapag nahaharap sa taos-puso espiritu kakayahan, ito ay napakamalamang na hindi nila alam kung paano mamatay. Ang kakayahang espiritu na ito ay maaaring unilaterally makaapekto, o maaari itong makaapekto sa madla. Maaring bawasan agad ang puot ng kalaban, at gamitin ito mula sa mga kamay ni Amorous Daoluo, pagkatapos, sa mata ng kalaban, siya ang magiging taong pinakapinagkakatiwalaan o minamahal ng kalaban. Pagkatapos ng lahat, ang Dark Phoenix Daoluo ay ang 97th level na Super Daoluo Evil Soul Master, at ito ang pinakamataas na antas sa buong madilim na mundo. Ang krisis sa buhay at kamatayan na nakatago sa katapatan ay nagpasikip agad sa kaluluwa ng kanyang katawan, at malinaw niyang nakita si Yunming na tila nasa harapan niya, at kinailangan niyang igiit ang kanyang mga ngipin, sinasabi sa kanyang sarili ang galit na galit sa kanyang puso. Huwag maniwala. Ang ikapitong singsing ng espiritu sa kanyang katawan sa wakas ay hindi napigil ang magkakawala, at sa malalim at medyo namamaos na tunog ng phoenix, nag-transform siya bilang isang malaking itim na phoenix. Hindi niya nakita si Zhang Xin sa loob ng maraming taon. Bagamat kilala niya ang isa't isa noong mga unang taon, hindi niya talaga nakatrabaho si Zhang Xin, kaya hindi niya alam kung gaano kalakas ang sariling cultivation ni Zhang Xin. Ngunit nang makipaglaro siya sa isa't isa sa unang pagkakataon ngayon, talagang naunawaan niya kung gaano kalubha ang limitasyong ito na si Daoluo, na naging sikat sa loob ng maraming taon. Sa kanyang cultivation base, pakiramdam niya ay wala siyang lakas na lumaban. Sa oras na ito, hindi niya kayang pangalagaan ang ibang mga Panginoon ng masamang espiritu. Gusto ko lang makatakas dito ng mabilis, malayo sa kakilakilabot na lalaking ito. Ang itim na phoenix ay nagpakpak ng mga pakpak nito ng buong lakas, at ang madilim na phoenixling ay nagbagong anyo sa isang malaking madilim na lilang liwanag at anino. Bagamat patuloy itong bumagsak sa harap ng mapagmahal na espada, sa wakas ay binili siya nito ng ilang oras. Walang pag-aalinlangan, tumalikod at tumakbo. Hindi ka makakapunta. Bulong ni Amorous Daoluo. Matapos sa wakas ay makahanap ng isang mataas na antas ng banal na espiritu, paano niya hahayaan siyang makatakas ng ganito? Sa sinamahan ng sentimental na si Daoluo ay napabuntong hininga ng bahagya, nawala ang kanyang figura, ngunit ang mga nakapalibot na domain ay nagkaroon ng magagandang pagbabago. Ang malinaw na kristal na kaharian ay biglang naging malinaw, at lahat ng bagay sa paligid nito ay naging dating Shrek Academy. Sa oras na iyon, mayroong isang matayog na puno, at isang binata ang nakatayo sa tuktok ng puno. Siya ay may mahabang buhok sa puting damit at isang sibat sa kamay. Nakatayo pa lang parang siya na ang core ng buong mundo. Minsan na siyang na-overwhelm habang buhay, minsang hindi natalo ng parehong henerasyon, hindi ko alam kung gaano karaming mga nangungunang babaeng Soul Master ang humahanga sa kanya, ngunit pinili lang niya ang paborito sa kanyang puso. Hindi ko alam kung gaano karaming malalakas na tao ang umaasa na matatalo siya, ngunit nahulog sila sa harap ng kanyang mahusay na baril. Ang malaking itim na phoenix ay tila lumipad patungo sa kanya nang hindi mapigilan, kahit paano niya i-flap ang kanyang mga pakpak, hindi siya makaalis sa kanyang katawan.
Ngunit sa oras na ito, kung may tao sa labas ng domain, ang nakita nila ay ang madilim na phoenix na lumipad palayo at lumipad pabalik, na umiikot sa Amorous Dauluo. Paanong napakadaling harapin ang bakanting domain ng puot mula noong sinaunang panahon? May panahon na nahaharap sa domain na ito. Hindi ko alam kung ilang peak powers ang bumagsak. Bilang karagdagan sa domain effect ng Battle Armor mismo, mayroon ding espiritual na domain ng Amorous Dauluo mismo. Ang kanyang Battle Armor domain ay dapat tawaging passionate para maging tumpak, at ang kanyang sariling espiritual na domain ay pinangalanan niyang kung You Hate. Kaya naman, kapag pinagsama ang dalawa, ito na ang kumpletong bersyon ng larangan ng sentimentalidad at bakanteng puot mula pa noong unang panahon. Sa oras na ito, ganap na nailabas ang domain, na mas malakas kaysa sa Dark Phoenix Dauluo, at na-control din sa isang iglap. Para lang ba sa wala ang pamagat ng unang control system ng mainland? Shock, Clock, it's really the most difficult guy. The Dark Phoenix is really not your opponent. Bagamat hindi ko siya gusto, pero hindi ko siya papayagang mahulog sa mga kamay mo. Sa ilalim ng Amorous Crown, magalang ang batang babae. Ang malapilak na kampanang tawa na iyon ay dapat sana ay kaaya-aya sa pandinig, ngunit ito ay puno ng mapanglo na damdamin sa pandinig. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhang Xin. Sa kanyang cultivation base, hindi man lang niya napansin kung kailan malapit na ang kalaban sa isang tiyak na hanay. Ito ay medyo hindi kapanipaniwala. Kahit na matagal na niyang nahulaan na ang Holy Spirit Cult ay may malalakas na tao na nakakubli sa dilim, hindi niya inaasahan na ito ay isang buhay na ang cultivation base ay wala sa ilalim ng Dark Phoenix. Sa dilim, dahan-daang lumabas ang isang figure. Tumalbog siya at mukhang teenager pa lang. Ang kanyang malalaking mata ay inosente at cute, at ang dobleng bond sa kanyang ulo ay nagpamukha sa kanya na mas binata. Maikling damit at maikling palda, makikita ang puting braso at hita. Habang siya ay lumundag, nagkalat din ang mga double bond sa kanyang ulo, at isang malaking tirentas ang nakasabit sa bawat gilid ng tuktok ng kanyang ulo, na parang dalawang pahabang tainga ng kuneho, na hindi nagtagal ay nahulog ang haba. Sa lupa, nang makita siya, hindi mapigilan ni Amorous Dauluo na sumimangot. Siya ay lubos na nakatitiyak na ito ay isang pag-iral kahit man lang sa antas ng Super Dauluo, at ang kanyang espiritual na paglilinang ay umabot na rin sa antas ng espiritual na kaharian, hindi bababa sa kanyang espiritual na antas, siya ay nasa itaas din ng Dark Phoenix Dauluo. Ang pinaka hindi niya maintindihan ay nasa kanyang impresyon, walang ganoong kalakas na tao. Sa madaling salita, tiyak na sumikat ang masamang espiritong Panginoon na tila teenager pa lang sa harapan niya. Ang banal na espiritu ay may napakalakas na nakatagong pag-iral. Isa ka rin ba sa apat na madilim na hari? Bagamat nararamdaman ang lakas ng kabilang partido, kalmado at mahinahon pa rin si Amorous Dauluo. Kahit na ang Dark Phoenix Dauluo, na nahulog sa kaharian ng kanyang madamdamin at bakanteng puot, ay hindi pa rin makawala, at lumilipad pa rin sa paligid niya. NS. Oo. Dark Bell ang tawag nila sa akin. You can also call others Little Bells. Ang cute ko, bakit hindi mo siya paalisin at hayaan mo akong kunin siya? Magkaibigan ba tayo? Nakangiting sabi ng Soul Master. Malumanay na sinabi ni Amorous Dauluo, kaibigan. Sa tingin mo ba ang ating Tang Sect ay magiging kaibigan ng iyong Holy Spirit Sect? Habang nagsasalita, ang kanyang sentimentalidad ay kumalat ng kusa sa walang laman na puot na dumi mula noong sinaunang panahon, na nagpapaliwanag sa maselang katawan ng madilim na kampana. Ang maitim na kampanilya at mapupulang labi ay pumutok, nakakainip ka talaga. Sikat ka sa loob ng maraming taon, at nabalitaan ko na napakaganda ng pagsabog mo, at gusto lang itong makita ng mga tao. Habang nagsasalita, ang kanyang kanang kamay ay malumanay na gumagalaw sa hangin, at isang bilog ng mga singsing ng espiritu ang tumaas sa ilalim ng kanyang mga paa, 6 na itim, 3 pula, at 9 na singsing na espiritu. Nakikita ang kanyang tagmang singsing sa espiritu, kahit na ito ay isang makapangyarihang pag-iral tulad ni Amorous Dauluo, ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang bahagyang magbago. Sa title Dauluo, ang mga makakamit ng ganoong spirit ring match ay halos nasa limitasyon ng antas ng Dauluo. Ang pagkakaroon ng ay ang pinakamakapangyarihang grupo ng mga tao sa kontinente ngayon. Itinuro ng banal na espiritu na mayroong isang emperador, 2 emperador at 4 na makalangit na hari. Ang 4 na makalangit na hari lamang ang may ganitong antas. Kung gayon, gaano dapat kalakas ang mas mataas na orden ng isang emperador at 2 emperador? Sa impresyon ni Amorous Dauluo, na ang isang emperador at 2 emperador ay makakatiyak lamang na nakakita siya ng isang superpower sa parehong panahon na katulad niya. Noon, natalo siya ni Qingtian Dauluo Yunming sa isang galaw, ngunit nagawa niyang umatras ang buong katawan at nawala mula noon. Ang hindi alam ay ang pinakakahilahilakbot. Sino ang mag-aakala na ang banal na espiritu ay lilito muli pagkatapos ng 10,000 taon ng katahimikan? 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Holy Spirit Sect ay minsang nagdala ng mga sakuna. Sa kasamaang palad, sa oras na iyon ay nakatagpo sila ng isang henerasyon ni Chanzhao, ang Shrek 7 Devils ng Tang Sect na henerasyong Zhongxing, lalo na ang pangunahing figure ng Tang Sect noong panahong iyon, at ang nagtatag ng Spirit Spreading Pagoda. Lingbing Dauluo Wu Yuhao.
Pinangunahan ni Lingbing Daoluo ang 7 Shrek Devil sa lugar na iyon, ganap na natalo ang Holy Spirit Cult at winasak ang halos lahat ng high-level na Holy Spirit Cult. Ito ay nagpaisip sa maraming tao na ang Holy Spirit Cult ay naging alabok ng kasaysayan noong panahong iyon, ngunit sino ang nakakaalam? Pagkatapos ng 10,000 taon ng pag-ulan, ang Holy Spirit Sect ay talagang muling lumitaw. At sa sandaling lumitaw ito, ginulat niya ang mundo gamit ang dalawang God-killing Grade Fixed Soul Guidance Cannonballs. Sinira ang punong tanggapan ng Shrek City at Tangmen, at kalaunan ay inatake ng terorista ang Tiandao City, na may masamang reputasyon. Bagamat matagal nang hinusgahan nina Amorous Daoluo at Ruthless Daoluo na ang Holy Spirit Cult na nang ahas na muling lumitaw ay dapat na may tiwala at nakaipon ng labis na kaila-hilakbot na lakas, ngunit nang ang mga lakas na ito ay nagsimulang lumitaw ng unti-unti, nakaramdam pa rin siya ng mabigat na puso. Ang mga itim na kampana ay lumitaw sa mga kamay ng madilim na mga kampana. Sa ibabaw ng mga kampana, may mga kahangahangang rune. Ang berdeng ilaw ay kumislap sa mga rune, at mayroon ding malabong berdeng ulap ng usok, kakaiba at kakaiba. Sa ilalim ng mga paa, ang mga bilog ng halo ay kumalat, at kasabay nito ang isang patong ng madilim na berdeng sandata ng labanan ay lumipad din paitaas, na sumasakop sa buong katawan. Sa harap ni Amorous Daoluo, gaano man ka-arrogant ang pag-iral, hindi siya nang ahas na baliwalain ito. Ganoon din ang 3 character battle armor, ang halo sa ilalim ng kanyang mga paa ay bahagyang mas malaki kaysa sa Dark Phoenix, at ang mga kakaibang hikbi ay pinakawalan, na parang hindi mabilang na tao ang nasasakal at nagsasalita. Narinig ko na si Amorous Daoluo ang number 1 control type war spirit master sa mainland. Nagkataon lang na control type din ang mga tao. Kung gayon, hayaan mo akong maunawaan, sino ang mas malakas kaysa sa control namin ni Amorous Daoluo. Habang nag-uusap, nanginginig ang malaking kampana na may diameter na mahigit 1 metro sa kanyang kamay. Biglang tumunog ang jingle bell, at kumalat ang isang layer ng sound wave mula sa bell at natunaw sa liwanag na inilabas ng halo sa ilalim ng kanyang mga paa. Isa. Ang sound wave ay ipinakita bilang aquamarine, at ito ay kumakalat ng tangibly at qualitatively, at sa likod ng sound wave, hindi mabilang na madilim na berdeng sama ng loob na espiritu ang swarmed out na may isang mahigpit na dagandong, namumulaklak palabas tulad ng isang blowout. Ang berdeng halo na ito ay bumangga sa walang tigil na pagkamuhi ni Amorous Daoluo sa sentimentality mula noong sinaunang panahon, at biglang may nangyaring kakaibang eksena. Ang mga sama ng loob na espiritong iyon ay patuloy na sumasabog sa ilalim ng impluwensya ng madamdamin at bakanteng domain ng puot mula pa noong sinaunang panahon, ngunit nang sila ay sumabog, ang sama ng loob na kanilang pinakawalan ay 10 beses na mas malakas kaysa dati, kaya ang domain ng Dark Bells ay agad na tumaas sa kapangyarihan. Na may walang kapantay na aura ng sama ng loob, baliw na nilalamon ang kaharian ng Amorous Daoluo. Naapektuhan ang domain, at ang Dark Phoenix sa ilalim ng kontrol ni Amorous Daoluo ay biglang nagbago. Marahas na nanginig ang katawan ng Dark Phoenix, na para bang mawawalan na ito sa kontrol. Kinokontrol ng Soundwave ang masamang espiritong martial arts, at ang madamdaming mukha ni Daoluo ay seryoso, naramdaman niya na ang espiritu ng martial arts ng kalaban ay tila may tiyak na epekto sa kanya. Ito ay malinaw na partikular na nakatarget. Imposibleng malaman ng Holy Spirit Cult na naririto sila ngayon, ngunit mayroon silang pagkakaroon ng mga masasamang espiritu na pinupuntirya ang kanilang sariling mga kakayahan, at ang kanilang mga plano ay malinaw na hindi isang araw o dalawa. Sa mga tuntunin ng antas, mayroon pa ring gap sa pagitan ng Dark Bell at Amorous Daoluo. Isa siyang level 98 Super Daoluo. Bagamat isang antas lamang ang maikli, ang antas na ito ay isang mundo ng pagkakaiba. Ang kanyang battle armor ay 3 character level lang, at ang gap sa pagitan ng 3 character battle armor at ang 4 character battle armor ay malaki rin. Ngunit ang kanyang kakayahan ay laban sa Amorous Daoluo, umaasa sa mga galit na espiritu na sumabog, ngunit ginawa lang niya ang agwat sa pagitan ng dalawang antas ng domain, at ang paghaharap sa domain ay may posibilidad na labanan ang kagandahang loob. At ito ay magiging sanhi upang maapektuhan si Amorous Daoluo. Kapag pinayagan siyang makipagsanib puwersa sa Dark Phoenix bilang Sound Wave Control Spirit Master, magiging mahirap para kay Amorous Daoluo na panatilihin silang dalawa ng sabay. Sa sandaling ito, biglang, isang ulap ng gintong liwanag ang nagpapaliwanag sa kadiliman sa itaas ng ulo, tulad ng isang gintong araw na bumabagsak mula sa langit. Dumiretso pababa at bumagsak. Ang lokasyon kung saan siya nahulog ay eksakto kung saan nagbanggaan ang dalawang malalakas na domain. Nang makita ang gininto ang liwanag na ito, ang madilim na kampana na kanina ay nakangiting masaya ay nagbago rin ang kanyang mukha. Nakipag-usap siya kay Amorous Daoluo noon, sa katunayan, inihahanda niya ang kanyang sarili na mag-ipon ng enerhiya. Hindi niya akalain na kaya niyang talunin si Amorous Daoluo sa lakas nila ni Dark Phoenix. Sana lang makatakas ako kasama ang Dark Phoenix sa ilalim ng interference. Walang alinlangan, ito ay isang bitag ngayon, at ang Tang Sect ay malinaw na hindi darating sa pamamagitan ng Amorous Daoluo lamang. Ngunit sa kanyang opinyon, kabilang sa Tang Sect, ang tunay na banta ay ang dalawang matinding Daoluo, ang madamdamin at walang awa, at ang iba ay walang masabi. Ngunit nang ang gintong figure sa kalangitan ay bumaba mula sa langit,
malinaw na naramdaman niya ang isang napakalaking pressure na bumababa mula sa langit. Ang pakiramdam ay parang isang higanteng hayop na bumababa mula sa langit, na parabang dinudurog ang sarili. Ang mas ikinagulat niya ay ang ginintoang liwanag ay parang araw talaga, naglalabas ng nagninangas na dugo, at ang masculine wave ng dugo na iyon ang pinakakinatatakutan para sa sama ng loob na espiritu. Isang dahilan kung bakit piniling salakayin ang convoy sa ilalim ng lupa ay dahil sa biglaan at pag-iwas sa direktang pakikipagtagpo sa mga mecha at fighter unit sa himpapawid. Ang isa pa ay dahil ang Wraith ay natatakot sa araw, at ang pakikipaglaban sa araw ay lubos na hihina. Sa oras na ito, ang ginintoang araw na ito ay bumaba mula sa kalangitan, ngunit hindi nakikitang nagliliwanag sa ilalim ng mundo tulad ng isang tunay na araw. Ang kanyang takot at alulong na larangan, na maaaring makalaban sa passionate Daoluo, ay agad na hamina, at pinaikot at inapi ng espasyo ng sentimental na puot mula noong sinaunang panahon. Agad na nakontrol muli ang Dark Phoenix na kanina lang may tendency na kumawala. Tulungan mo akong lumaban sa loob ng 10 minuto. Dumating ang boses ni Amorous Daoluo. At ang gintong araw ay bumagsak din sa lupa sa sandaling ito. Kung paanong nabigla si Amorous Daoluo sa hitsura ng Dark Bell, nagulat din ang Dark Bell sa paglitaw ng gintong liwanag. Dahil sa kaina-hinalang personalidad ay natakot siyang makabangga. Ang kanyang figure ay kumikislap, dala ang isang serye ng mga multo pabalik sa 100 metro. Boom! Bumagsak ang ginintoang liwanag, at ang unang nakita ng madilim na kampana ay isang pares ng malalaking gintong pakpak, na ganap na bumabalot sa katawan ng tao. Walang mga balahibo sa mga pakpak, ngunit natatakpan sila ng gintong mga kaliskis na hugis brilyante. Ang bawat sukat ay may matalim na gilid, malinaw na kristal, at halo na dumadaloy. Sa sandaling siya ay lumapag, tila may napakaringal na dagandong ng dragon, at ang malakas na pagbabago-bago ng dugo ay kumalat sa isang iglap, na may napakaringal na aura na agad na pinigilan ng mga naghihinanakit na espiritu sa nakapalibot na mga hiyawan. Hindi lamang iyon, ang mainit na ginintoang pulang ilaw ay sumabog, na nagpapaliwanag sa paligid at nagwawalis ng kadiliman. Ang mga ginintoang pakpak ay nakaunat, na nagpapakita ng isang matangkad na katawan na nakasuot ng full body armor. Tinakpan ng gintong maskara ang kanyang mukha, at ang kanyang gintong baluti ay natatakpan ng nakasisilaw na gintong kaliskis. Ang mga pattern ng gintong dragon na iyon ay tila naglalabas ng malalim na dagandong ng dragon, mukhang manipis at magaan, hindi mabigat, ngunit puno ng texture. Ang kanyang mga braso ay pambihirang matibay. Bilang karagdagan sa kanyang sariling golden scaly armor, tila may mas malaking armor sa mga arm na ito. Ang baluti sa braso ay ganap na ipinakita sa estado ng gintong kristal. Ang transparent metal crystal na hugis ay ang tipikal na katangian ng 3 character battle armor. Tinatakpan ng 2 palad ang mga kuko ng dragon. Ang ibabaw ng armor ng braso ay parang isang piraso ng pinalaki na kaliskis ng dragon na pinagdugtong-dugtong, ang pattern ng dragon na kumakalat mula sa dulo ng kuko hanggang sa siko, dinala ng baluti ang mga spike mula sa posisyon ng siko upang ilantad ang siko. Sa kanyang kanang kamay, hawak din niya ang isang gintong sibat na may 2 dulo. Bahagi ng 3 character battle armor. Hindi ba malakas ang isang bagay? Gumawa ng paghatol si Dark Bell sa unang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan, ang lalaking nasa harapan niya ay tila nakasuot ng armor ng labanan, ngunit ang mga kaliskis ay dapat na bahagi ng kanyang martial spirit, hindi isang tunay na armor ng labanan, tanging ang armor ng labanan sa kanyang mga braso. Para sa Battle Armor Master, ang proseso ng Battle Armor mula sa isang level hanggang sa isang mas mataas na level ay talagang pinakamahina, dahil ang mas mataas na level na Battle Armor na hindi pa nabuo ay hindi pa kasing ganda ng orihinal sa mga tuntunin ng pangkalahatang kapangyarihan. Katulad ng taong nasa harapan niya, ang kanyang 3 character battle armor ay nakumpleto pa lamang ang double forearm na bahagi. Bagamat mukhang napakapambihira, kung tutuusin, hindi naman siya isang 3 character battle armor master. Ang Dark Bell ay ang nangungunang 3 character battle armor master, kung hindi dahil sa Divine Craftsman, matagal na rin sana siyang umangat sa 4 character level. Matapos maghiwalay ang 2 panig sa isang iglap, agad na napagtanto ni Dark Bell na kanina pa pala siya natakot sa kabilang partido. Napalampas ang pinakamagandang oras para iligtas ang madilim na Phoenix. Walang alinlangan na ang taong nagpakita sa harap ng madilim na Phoenix ay si Tang Wulan. Sa katunayan, ang battle armor ni Tang Wulan ay hindi lamang ang kanyang mga braso, ngunit ang helmet at mask ay natapos din. Hindi lang halata sa hitsura ng armor of the arms. Bukod dito, para sa Dark Bell, hindi isang kumpletong 3 character battle armor ang walang kabuluhan. Sa isang malamig na nguso, sinabi pa ng Dark Bell ng mapang asar, ang takot na kampanilya na may berdeng rune sa kanyang kamay ay itinapon sa isang iglap, at dumiretso ito kay Tang Wulan at hinampas ito ng harapan. Muling tumunog ang mahigpit na sigaw, na may kapangyarihan ng domain, na tinakpan ng langit at tinakpan si Tang Wulan. Ang kampana ng takot ay pinalaki ang sarili sa hangin, at ang tunog ng ungol ay nakakagulat. Si Tang Wulan ay talagang matagal nang nandito at binibigyang pansin ang buong larangan ng digmaan. Kasabay ng pagsisimula ng labanan sa lupa, nagsimula na ang labanan sa lupa.
Ang banal na espiritu ay nakatali upang makuha ang batch ng mga materyales na ito, at ang mga paghahanda ay sapat na. Sa lupa, daan-daang mecha ang lumitaw kasabay ng pagkumpleto ng mas mababang mga strike, at naglunsad sila ng mga sniper laban sa mga air mecha. Higit pa riyan, sa hindi kalayuan, mayroon ding ground-to-air soul-guided artillery shell position na tahimik na tumataas. Isang serye ng mga artillery shell ang inilunsad, na ginagawang hindi naa-access ang mga high-altitude fighters. Nang makita ito ni Tang Wulan, siya ay lubos na nabigla, at hindi niya inaasahan na ang Holy Spirit Sect ay naging laganap ng ganoon kalawak. Nagagawa nitong pakilyusan ang Troop A, at sa isang lugar na malapit sa Eastern Navy Regiment, nagawa nitong tahimik na lumikha ng surface-to-air missile position. Anong kabalintunaan ito? May isip na kung walang sinuman sa Federation ang magpaparaya sa kanila, paano mabubuo ang Holy Spirit Cult sa ganoong antas? Ang mga kasosyo ay itinapon na sa labanan sa lupa, na isang labanan pa rin sa mental arithmetica at hindi sinasadya pagkatapos ng lahat. Parehong si Tang Wulan at ang iba pa ay may dalang identity chip na lisensyado ng command ng koalisyon upang payagan ang magkakaibigang puwersa na makilala ang kanilang mga sarili, nang sa gayon ay hindi sila mabomba ng mga mecha sa himpapawid. Mahirap humanap ng napakaraming evil spirit masters ng Holy Spirit, paanong hindi sila magsisikap? Bilang kapitan, kinuha ni Tang Wulan ang pangkalahatang sitwasyon habang pinapanood ang labanan sa lupa gayon din ang sitwasyon sa ilalim ng lupa. Bagamat isa lamang ang tao sa Amorous Daoluo, siya ay Extreme Daoluo, isa sa mga nangungunang kapangyarihan sa mundo. Sa kanyang pag-upo sa ibaba, hindi siya natatakot na hindi niya mapanalunan ang pinakamataas na figure ng kalaban. Hanggang sa lumitaw ang madilim na kampana ay mabilis na nagpakita si Tang Wulan. Ang kanyang layunin ay simple, upang bumili ng sapat na oras para kay Amorous Daoluo. Mas mahirap mahuli ng buhay kaysa pumatay. Ang layunin ni Amorous Daoluo ay mahuli ang madilim na phoenix sa halip na patayin siya. Ang dahilan kung bakit kakilakilabot ang kulto ng banal na espiritu ay hindi lamang dahil ang kanilang lakas ay napakalakas kaya nagulat sila sa mundo. Higit sa lahat, ang Holy Spirit Cult ay masyadong misteryoso. Ni ang Shrek Academy o ang Tang Sect ay hindi nakaipon ng maraming impormasyon tungkol sa kanila. Ang hindi kilalang kalaban ang pinakamahirap. Kung makakakuha ka ng ilang balita mula sa Dark Phoenix na isa sa 4 na Dark King, walang alinlangan na ito ay gaganap ng napakagandang papel sa hinaharap laban sa Holy Spirit Cult. Lumaki ang madilim na berdeng kampanilya sa kanyang harapan, at ang nakakatakot na aura mula sa tuktok na Super Daoluo ay naging sanhi ng marahas na pagbaluktot ng hangin sa kanyang paligid, at maaari siyang maging isa sa 4 na makalangit na hari ng Holy Spirit Sect. May isip ang lakas nitong maitim na kampana. Gaano man kabilis umunlad ang cultivation level ni Tang Wulan, kumpara sa mga nangungunang powerhouse na ito, malayo pa rin ang mararating. Pagharap sa lumilipad na kampana, bigla siyang sumigaw, "Lina!" Ang madilim na kampanilya na may ngiti sa kabilang panig ay nataranta, at ang kontrol ng madilim na berdeng kampana ay biglang natigil. Sa sandaling ito, biglang iwinagayway ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay, at isang maliwanag na gininto ang liwanag ang bumaril, at hindi mabilang na asol at gininto ang halos ang nagbabantay dito. Sa gitna, isang malakas na dagandong ng dragon ang sumabog na may walang katulad na matinding chi at dugo, at sa gitna ng mababang tibok ng puso, tahasan nitong binomba ang kampana. Boom! Nagkaroon ng marahas na dagandong mula sa buong mundo sa ilalim ng lupa. Sa ibabaw ng madilim na berdeng kampana, ang mga ron ay kumikinang ng maliwanag, ngunit ito ay nanginginig pa rin sa suntok, lumilipad ng baligtad at bumabalik sa kalangitan sa itaas ng madilim na kampana. Dugo kaluluwa fusion kasanayan, asul na pilak dragon ascent sa langit. Sino ka? Nagulat siya sa Dark Bell na ikanalog ng kabilang partido, ngunit mas nagulat siya sa pangalang tinawag ng kabilang partido. Hindi binuksan ni Tang Wulan ang maskara sa kanyang mukha, ang kanyang hininga ay kasing solid ng bundok. Sa mga tuntunin ng cultivation base, syempre mas mababa siya sa kanyang kalaban, ngunit tiyak na hindi siya kasing simple ng isang ordinaryong soul sage. Nag-practice na siya ng isang bahagi ng innate secret technique ng ontology sect, kasama ang lakas ng sarili niyang bloodline ng Golden Dragon King, at ang pagkakaroon ng blood-soul fusion technique. Ito ay hindi nang walang kapangyarihan ng unang labanan, ang kanyang masiglang pagbabago-bago sa sigla ay may tiyak na epekto sa pagsupil sa mismong Panginoon ng masamang espiritu. Lina, hindi ako nagkamali, mahinang sabi ni Tang Wulan. Hindi man lang siya sabik na umatake, alam din niyang hindi niya kayang talunin ang kalaban, at ang pakay niya ay mag-delay ng oras. Tama, ang Dark Bell na lumabas sa harapan niya ay hindi ang babaeng estudyante na nakilala niya noong kara-rating lang niya sa Tian High City. Sa oras na ito, nagulat si Lena sa pagtawag ni Tang Wulan sa kanyang pangalan. Hindi niya alam na noong unang nakita siya ni Tang Wulan, mas nagulat siya kaysa ngayon. Hindi niya namalayan hanggang ngayon na noong nasa istasyon siya, naghahanap talaga siya ng balat na may tigre. Hihihi. Natawa si Dark Bell, I see, though you change your voice, medyo pamilyar pa rin sa akin ang hininga mo. Let me guess, you are the little guy at the station. Well, I also pretend to be a senior. However, people can tell you that my name is not really Lena, my name is Nanali. Of course, you can also be called Xiaolingding.
Nang sabihin niya ito, wala siyang anumang idol na mga kamay sa kanyang mga kamay. Ang maitim na phoenix na nakalaya mula sa dumi ng sentimental na puot mula noong sinaunang panahon ay naapektuhan ng sentimental na Dauluo sa panahong ito. Kapag nakuha na ni Amorous Dauluo ang Dark Phoenix, lalo pa ang pagliligtas sa mga tao, hindi magiging madali para sa kanya ang umalis. Nakaramdam si Tang Wulan ng lamig sa kanyang puso, hindi alam ng isang ito kung ilang taon na siya, at sinabi pa nga niya na ganoon na siya. Ang madilim na berdeng mga kampanilya ay kumikinang ng maliwanag, at malabong nakita ni Tang Wulan na sa makapal na hamog na tumataas mula sa nanali, tila may isang singsing na espiritu na kumikinang na liwanag, at pagkatapos, isang malutong na tunog ang nagmula sa kampana sa itaas ng kanyang ulo. Pinatunog. Tingling, jingle. Sa malutong na tunog, sa kamalayan ni Tang Wulan, ang lahat ng bagay sa paligid niya ay tila naging madilim na berde, at hindi mabilang na madilim na berdeng matutulis na karayom ang baliw na tumusok sa kanyang isipan, na nagmamadali sa espiritual na kaharian. Iyon ang unang pagkakataon na nakaharap niya ang isang malakas na lalaki na may sonic martial spirit, at direkta siyang nasa level ng Super Daoluo. Bagaman ito ay ganap na inihanda. Ngunit sa tunog ng kampana ay hindi pa rin niya maiwasang mapasinghap, saglit lang ay parang may dugong bumubuhos mula sa 7 butas. Ang mas nakakatakot ay ang sariling ginintuang dragon na katawan ni Tang Wulan ay aktwal na lumitaw sa sound wave na may detalyadong ngunit tuloy-tuloy na tunog ng pag-crack. Tila ang kanyang katawan at maging ang buong espasyo sa kanyang paligid ay mabilis na nasisira. Napakalakas. Ito ba ang lakas ng Super Daoluo? Bumilis ang tibok ng puso, at ang core ng dragon at ang core ng kaluluwa sa kanyang katawan ay sabay na nagkontrata, na nagbibigay sa kanya ng sumisikat na enerhiya. Huminga ng malalim si Tang Wulan. Ang dugo ng Golden Dragon King sa kanyang katawan ay lubhang nagiba sa ilalim ng kanyang paghihimok. Itaas ang ulo. Biglang umungal si Tang Wulan. Sa isang iglap, hindi mabilang na asol ginto na asol na pilak na damo ang dumagsa mula sa kanya, na binabalangkas ang hitsura ng ulo ng dragon sa hangin, na humahalo sa sarili niyang hininga ng dugong Golden Dragon King, Dragon Way, longgang at the same time burst. Ang nanginginig na kalangitan ay umungal, at ang kakilakilabot na tunog ng kampana ay nakaapekto sa isa't isa. Sa isang sandali, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang dugo at kapangyarihan ng kanyang katawan ay nakakabigla. Ngunit tuluyang naalis ang epekto ng pagtagos ng ringtone sa katawan. Natigilan din si Dark Bell. Nang makilala niya si Tang Wulan sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng kanyang espiritu at alam niya na ang cultivation ni Tang Wulan ay nasa ikapitong singsing, ngunit ang pagbabago-bago sa dugo ay mas malakas kaysa sa average na 7-ring Soul Sage. Ito ay medyo espesyal. Ngunit paano makikita ang Kawan cultivation base sa mga mata ng kanyang Super Daoluo? Higit pa rito, sa 4 na maitim na hari, bagaman hindi siya ang pinakamalakas, siya ang may pinakamahiwagang kakayahan. Dahil sa espesyal na katangian ng Sonic Martial Soul, siya rin ang pinakamapangwasak. Kakalabas lang niya ng sound wave sa tulong ng soul skills, ngunit hindi niya sinasadyang humiwalay dito, ngunit hindi niya inaasahan na haharangan ito ni Tang Wulan, at ang dagandong ng dragon ay nagtulak pa sa sarili niyang enerhiya at dugo, na naging dahilan upang siya ay medyo hindi mapalagay. Pakiramdam. Kapag ang pagkakaiba sa pagitan ng antas ng paglilinang ng magkabilang panig ay napakalaki, ang sitwasyong ito ay talagang mangyayari, na talagang nagulat sa puso ni Dark Bell sa parehong oras. Sa sandaling ito, gumalaw si Tang Wulan, at ang kanyang kaliwang paa ay biglang tumapak sa lupa. Sa tulong ng dagandong ng gintong dragon para tumaas ang kanyang momentum, ang buong tao ay parang palaso at dumiretso sa madilim na kampana. Habang nasa himpapawid, ang enerhiya at dugo ng kanyang buong katawan ay kumurot, ang katawan ng gintong dragon ay nakabawi, at ang mga kaliskis ay nagpakita ng salamin na refleksyon ng ginintoang dragon na Panginoong katawan, at ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay tumaas. Ang asol na Silver Dragon ay lumipad at bumitaw, at ito ay halos kaagad bago ang Dark Bell. Kasabay nito, tumunog ang isang Dragon Chant, at ang marahas na dumi ng Golden Dragon ay agad na inilabas, na nagmukhang isang higanteng dragon. Nang iling niya ang kanyang katawan, siya ay naging isang gintong dragon na higit sa 10 metro ang haba, ang tunay na katawan ni Wan. Sa harap ng Super Daoluo na ito, wala na siyang anumang reserbasyon, at direktang inilabas ang lahat ng kanyang kakayahan sa isang superimposed na paraan. Ito ang kapangyarihan ng Soul Master mula sa Shrek Academy. Paano magiging posible na ipapatong ang napakaraming uri ng mga kakayahan ng magkakasama pagkatapos palitan ang ordinaryong kaluluwang pantas? Ngunit ginawa ito ni Tang Wulan. Sa sobrang lakas ng pangangatawan na dala ng kadugo ng Golden Dragon King, bigla niyang napaglabanan ang lahat ng improvements na dulot ng superposition. Ang mga gamo-gamo ay nakikipaglaban sa apoy, napakalaki. Sa malamig na singhot, itinaas ni Nanali ang kanyang kanang kamay at pinitik ang isang daliri. Sa hagong ng dang. Hindi na ito isang tugtog, kundi isang nakakabinging dagandong tulad ni Hong Zhongdalu. Ang mga layer ng sound wave ay nakaapekto sa lumilipad na Tang Wulan Golden Dragon Zin, at kitang-kita niya ang kanyang dragon body na nag-oscillating sa sound waves, na parang ang mga layer ng enerhiya ay hinuhubaran at bitik. Ngunit ang tunay na katawan ng Golden Dragon King ay parang isang higanteng dragon na nakalaya mula sa hola, na nagbubuga pa rin ng isang umuugong na nanginginig sa kalangitan.
Bigla akong nakarating sa harapan ni Nanali. Ang pinakamasama sa Dark Bell Nanali ay ang minamaliit niya si Tang Wulan. Maaari itong ilagay sa harap ng anumang Super Daoluo, kung kaharap mo ang isang Soul Sage, ang parehong problema ay maaaring lumitaw. Hindi niya akalain na maaaring pagsamahin talaga ni Tang Wulan ang mga bloodline ng Blue Silver Emperor at ng Golden Dragon King, kasama ang Golden Dragon Spear, pati na rin ang Golden Dragon Body ng Golden Dragon King, Golden Dragon Overlord Body, at Golden Dragon Furious Domain na kakayahan. Nakapatong sila sa isa't isa. Nagaganap ang isang qualitative na pagbabago. Alam mo, bago siya hinarap ni Tang Wulan, nakipag-away din si Tang Wulan kay Extreme Daoluo, kaya nagkaroon din siya ng paghuhusga sa intensity ng enerhiya nito. At ang isang malaking bahagi ng mga Sonic na pag-atake ng madilim na mga kampana ay naglalayong sa espiritual na antas. Sa kanyang opinyon, kung gaano kalakas ang espiritual na kapangyarihan ng isang kaluluwang santo, hindi niya maisip na ang espiritual na kapangyarihan ni Tang Wulan ay umabot na sa antas ng espiritual na kaharian, at ito ay isang hakbang na lamang mula sa pag-unawa sa espiritual na kaharian. Dahil mismo sa serye ng maling paghatol na ito kaya napalapit si Tang Wulan sa kanya. Paano kaya ito? Nang makita ang malaking ulo ng dragon na lumaki sa kanyang harapan, ang unang ideya na lumitaw sa isip ni Dark Bell. Pero kung tutuusin, isa siyang top-notch na Super Daoluo. Natural lang na nag-react siya habang nagulat siya. Nang niyanig niya ang kanyang katawan, ang maitim na kampana sa itaas ng kanyang ulo ay biglang lumaki at bumalot sa kanya, at ang kampana mismo ay mabilis na lumaki, muli. May buzzing sound. Totoo ang Dark Bell. Sa one-on-one na sitwasyon, ipinagmamalaki ni Tang Wulan na mapilitan ang isang Super Daoluo na gamitin ang kanyang martial spirit body. Ang sound wave ay naging makapal na layer ng dark green light at bumangga sa katawan ng Golden Dragon King ni Tang Wulan. Nabasag ang tunog ng singsing, at ang katawan ng Golden Dragon King ni Tang Wulan ay sumabog din. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang mahalagang agwat sa pagitan ng base ng paglilinang ng dalawang panig. Alloy ang chi at dugo, nagkontrata ang core ng dragon, at pagkatapos ay sumambulat ang mas masiglang chi at dugo palabas. Sa oras na ito, ang sariling malakas na defensive power ni Tang Wulan ay naglaro. Bagamat ang pagkabigla na ito ay nagpatulo ng kanyang dugo. Ngunit kung tutuusin, siya ang nagkusa sa pag-atake, at medyo mabagal pa rin ang reaksyon ni Dark Bell sa sandaling ito, na bigong gamitin ng buo ang lakas nito. Sa makatuwid, ang shock trauma ni Tang Wulan ay hindi masyadong seryoso. Tumalbog sa hangin, nabawi na niya ang kanyang orihinal na anyo ng tao, ngunit biglang namamaga ang kanyang kanang braso. Ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay ibinigay sa kanyang kaliwang kamay, at siya ay sumigaw, "Halika!" Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang biglang bumagsak na parang kidlat na tumagos sa kalangitan. Sa isang iglap, isang napakarilag na aura ang lumabas sa katawan ni Tang Wulan. Namulaklak si Long Wei ng 10 beses, at isang malaking siyam na kulay na liwanag at anino ang kumislap sa kanyang likuran. Ang kanyang buong pagkatao ay naging mataas ang loob, at tila natapos na ang pagsasanib sa GK figure sa likod niya. Ang tailback ng dragon sa kanyang kamay ay pinutol mula sa kawalan, at isang itim na liwanag at anino ang nabunot sa kalangitan. Maraming dragon ang umalangaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon, dinadala ang madilim na kampana sa martial arts. Nalunod ang tunog ng kampana mula sa katawan ng kaluluwa, at ang ginto at itim na liwanag ay nag-intertwine kaagad sa malaking kampana. Mula sa paglabas ng Blue Emperor Dragon mula sa paglipad hanggang sa huling paglaslas ng Magic Sword ng Dragon Clan, ang buong proseso ay talagang tumagal lamang ng halos 2 segundo. Ang lahat ay nasa kalkulasyon ni Tang Wulan. Hindi niya akalain na ang kanyang buong suntok ay makakasakit ng isang Super Daoluo. Ang totoong killer move ang sumunod na suntok. Matapos niyang tulungan si Sima Jinchi na mahanap ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Golden Dragon Spear, nagkaroon ng telepatiya sa pagitan nila. Sa pagharap sa madilim na kampana, tiyak na naunawaan ni Tang Wulan na imposibleng harangan ang isa't isa gamit ang sarili niyang kapangyarihan. 10 minuto, kaya palihim kong nakipag-ugnayan kay Sima Jinchi matagal na ang nakalipas. Sa sandaling ito, sa sandaling lumabas ang Magic Sword ng Dragon Clan, isang hindi pa nagagawang pag-atake ng terorista ang biglang sumiklab. Si Sima Jinchi mismo ay isang pinamagatang Daoluo cultivation base. Sa kanyang akumulasyon ng lakas, gamit ang sarili niyang Dragon Slashing Sword, kaya niyang labanan ng Super Daoluo. Kapag nakumpleto niya ang Martial Soul Fusion technique na minana ng Dragon God kay Tang Wulan, ang kanyang offensive power ay sapat na malakas para makipagkompetensya sa Dark Bells. Higit pa rito, ang Martial Spirit of Dark Bell ay isang sonic na uri, at hindi mahusay sa mismong labanang santukan. Ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang pasayahin si Tang Wulan na malapit sa kanyang sarili. Sa makatuwid, ang isang ito ay nagdusa ng isang malaking kawalan. Kailan? Ang Dragon Magic Knife ay malakas na naglaslat sa Dark Bell, at ang Magic Knife ay tumalbog, ngunit ang Dark Green Dark Bell ay naging siyam na kulay sa isang iglap, at isang halatang bitik ang lumitaw sa ibabaw. Ang ibabaw ng bitik ay siyam na kulay. Ang liwanag ay kumikislap at mabilis na lumawak. Ang madilim na kampana ay sumisigaw, hindi na pinapansin ang madilim na phoenix, ang kampana ay lumiit ng husto, naging madilim na berdeng ilaw, at tumakas sa dilim na may swish.
Si Tang Wulan ay may hawak na dragon sword, at ang siyam na kulay na figure ay nahulog sa lupa. Sa pamamagitan ng, wow, bumuga siya ng isang subo ng dugo. Sa isang kislap ng liwanag, ang magic knife ay naging isang marahas na wind sword na demonyo na si Sima Jinchi, at pinigilan niya ito, Young Master, okay ka lang. Umiling si Tang Wulan, okay lang, isang malakas na sonic attack. Ito siya, pinalitan ng isang ordinaryong kaluluwang pantas, at sa walang kapantay na sound waves, matagal na siyang nilipol ng nakagigimbal na kaluluwa. Kinokontrol ni Amorous Dauluo ang kanyang domain habang binibigyang pansin ang panig na ito, at sa sandaling ito ay lihim siyang tumanggaw sa kanyang puso. Lumaki si Tang Wulan sa totoong kahulugan. Ngayon ay maaari na siyang makipagkumpetensya sa malalakas sa daigdig ng Panginoon ng Espiritu sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kanyang mga kasama. Kung hindi dahil hindi pa tapos ang sarili niyang free character battle armor. Hindi man niya ginamit ang martial arts fusion technique na ito, dapat ay matagal na niyang makayanan ang Dark Bell na iyon. Higit sa lahat, napakabilis ng kanyang growth rate, kahit sa Tianhai City, sa mga araw na ito, hanggat hindi mo nakikita si Tang Wulan sa loob ng ilang araw, mararamdaman ni Amorous Dauluo na naging iba na si Tang Wulan. Matapos ang napakaraming taon ng paglilinang, ang kanyang pagunlad ng lakas ay talagang pumasok sa mabilis na daanan. Sa loob ng ilang taon, kapag siya ay naging titled Dauluo, ang kanyang pagkakakilanlan bilang ang Pavilion Master ng Sea God Pavilion at ang Master ng Tang Sect ay ganap na makukumpleto. Ang kabuuan ay nararapat sa pangalan nito. Huminga ng malalim si Tang Wulan, habang nilalabas ang kanyang mental power para bigyang pansin ang distansya, baka pabalik-balik ang maitim na kampana, habang inaayos ang sarili niyang hininga. Ang kanyang mga panloob na organo ay nabigla noon, ngunit pagkatapos ng maikling pagsasaayos na ito, siya ay gumaling ng 7 o 88. Ang malakas na kakayahan sa pagpapagaling sa sarili ay wala na sa ilalim ng kanyang nakatatandang kapatid na si Airong. Bagamat hindi pa niya na-practice ang innate secret technique, ngunit ang bloodline ng Golden Dragon King kasama ang isang bahagi ng innate secret technique, ang epekto ay medyo nakakatakot. Nasa tabi niya si Sima Jinchi, at nang sumulyap siya sa kanya, lihim siyang nagulat, dahil naramdaman niya ang kalagayan ni Tang Wulan sa isang tiyak na lawak, kaya napagtanto niya na napakabilis ng kanyang paggaling. Sa kabilang panig, sa wakas ay nakontrol ni Amorous Dauluo ang Dark Phoenix. Matapos tuluyang makoma ang Dark Phoenix, ay nalalayan siya ng kanyang mga kamay. Sa kanya, maaari din nating ipaliwanag ang isang bagay, sapat na upang patunayan ang isang bagay. Isang malabong ngiti ang ipinakita ng magiliw na si Dauluo sa kanyang mukha. Mula nang muling lumitaw ang Holy Spirit Sect, ito ang unang pagkakataon na nang ibabaw ang Tang Sect kapag kaharap ang Holy Spirit Sect. Ang bitag ay matagumpay. Sa himpapawid man ito o sa lupa, kapag ang isang dibisyon ng mecha na may dibisyon bilang isang unit ay nakapalibot sa buong larangan ng digmaan, nangangahulugan ito na imposibleng makatakas ang isang masamang espiritong master. Si Amorous Dauluo ay tahimik na sumama sa Dark Phoenix, habang si Tang Wulan at ang Blood Dragon ay nakipagpulong sa general na itinalaga ng Allied Forces Command sa maliwanag na bahagi. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naging mahirap tingnan ang kanilang mga mukha. Ang nahuli nila ay hindi lahat ng buhay na puno ng masamang espiritu, kundi bawat Panginoon ng masamang espiritu na nagsuka ng itim na dugo at hindi marunong magpakamatay. Sa kabuuan, higit sa 400 masasamang espiritu ang napalibutan sa wakas, ngunit nakakuha sila ng higit sa 400 mga bangkay. Napaka-toxic din ng mabahong amoy. Sa kawalan ng pag-asa, maaari lamang ISIL ng koalisyon ang lugar na ito muna, at malulutas ng mga biochemical expert ang mga agarang problema. At muling nagpakita si Tang Wulan sa harap ni Hanhai Dauluo Chen Xinji makalipas ang isang oras. Dark Phoenix. Dark Bell. Tinitigan ni Chen Xinji ang binata sa kanyang harapan. Sa ganitong sitwasyon ngayon, tiyak na hindi niya ito personal. Bilang master ng Temple of War God, kailangan niyang bigyang pansin ang pangkalahatang sitwasyon. Maaaring matukoy ang pagkakakilanlan ng higit sa 400 Evil Spirit Masters, ngunit mayroon ka bang ebidensya ng palihim na pag-atake nila sa ating hukbo? Mahinang sabi ni Chen Xinji. Saglit na natigilan si Tang Wulan. Hindi ba ito ay isang katanungan ng alam? Kung hindi dahil sa isang plano, paano magkakaroon ng napakaraming masasamang espiritu, at maging ang mga mataas na antas ng Holy Spirit Cultivator dito? Ang dalawang maitim na hari ay nakatakas na lahat. Lahat ng masasamang espiritu ay nagpakamatay. Walang ebidensya. Paano nito mapapatunayan na ang nakaraang pag-atake ay ginawa ng Holy Spirit Cult? Napakatalam ng mga salita ni Chen Xinji. Pagkatapos ng maikling sorpresa, nabawi na ni Tang Wulan ang kanyang kalmado, kaya, pinilit mong magpadala kaagad ng mga tropa. Wala akong anumang ebidensya. Kung pipilitin mo, hindi ko mapigilan. Ginawa ko lang ang aking makakaya. Ang iba naman ay nasa iyo na maghusga at magdesisyon. Ngumiti si Chen Xinji, at sa kanyang solemn na mukha, bihirang makita ang isang ngiti. Ang binata sa kanyang harapan ay mas kalmado at namumukod-tangi kaysa sa kanyang naisip. Kasabay nito, hindi niya maiwasang maramdaman iyon, paanong ang lalaking mula sa Mingjing Dauluo, si Hide, ay magkaroon ng napakagandang kahalili. Halika sa templo ng digmaan.
Nakangiting tumingin si Chen Xinji kay Tang Wulan. Bagamat si Tang Wulan ay mas kalmado kaysa sa kanyang mga kapantay, at ang kanyang isip ay dumaan sa hindi mabilang na beses ng karanasan, hindi pa rin niya maiwasang hindi makapagsalita sa harap ng estilo ng pagsasalita ng extreme Daoluo na ito. Halika sa aming templo ng mga Diyos ng digmaan, isa ka kaagad sa 18 Diyos ng digmaan, at ngayon ay mayroon pa ring 2 bakanteng posisyon para sa mga Diyos ng digmaan. Sa loob ng 5 taon, hanggat maaari kang maging titled Daoluo. Ang posisyon ng susunod na henerasyon ng Panginoon ng mga Diyos ng digmaan. Ito ay sa iyo. Ako ay magretiro sa isa pang 15 taon. Sa puntong ito, ang ekspresyon nitong Hanhai Daoluo ay biglang nagpakita ng kaunting pagbabago. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Tang Wulan, "Mian saya, ngayon mo lang ako nakilala, ipinagkatiwala ba sa iyo ang ganoong mahalagang gawain?" Mahinang sinabi ni Chen Xinji, "May mga taong nakakaalam sa buong buhay nila, at sila ay isang tao lamang sa aking paningin. Ang ilang mga tao ay kailangan lamang na tingnan ito, at alam kong natagpuan ko na ang aking kahalili. Dapat mong malaman na ang templo ng digmaan ay nasa Federal Army. Ang impluwensya ni Fang. Nakikita ko rin na mayroon kang kinalaman sa militar. Kaya, ano ang makakatulong sa iyo higit pa kaysa sa pagiging kahalili ng digmaan?" Walang alinlangan, si Chen Xinji ay napakalakas, at ang malakas ay may nakasusuka na pakiramdam. Kaakit-akit din ang mga kondisyon na inihain niya. Naniniwala si Tang Wulan na hanggat ipinangako niya sa kanya, kung gayon, walang duda na gagawin niya ang lahat para suportahan ang kanyang sarili. "Salamat sa iyong pansin, ngunit mayroon pa akong mga bagay na kailangan kong gawin. Mas kailangan ako ng Blood God Legion." Hindi masabi ni Tang Wulan sa lalaking nasa harap niya na siya na ang Tang Sect Master at higit pa sa isang kasaysayan. Ang Master of the Sea God Pavilion sa Lake College ay ngayon. Kung magkagayon, malamang na direktang iikot ng 100 Sea Daoluo na ito ang kanyang mukha. Maaari lamang gamitin ang dumudugong hukbo ng Diyos bilang kanyang kalasag. Mukhang matagal nang inaasahan ni Chen Xinji na sasabihin ito ni Tang Wulan, at bahagyang ngumiti, "Okay, pwede ka nang umalis." Sumimangot si Tang Wulan, para sa Commander-in-Chief ng 3 armadong puwersa, hindi talaga siya mahuhulaan. Oo naman, mainit pa ang luya. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, binigyan niya si Chen Xinji ng military salute, tumalikod at naglakad palabas. Dahil naiintindihan niya na sa karakter ni Chen Xinji, hanggat hindi niya sinasang-ayunan ang mga bagay-bagay, walang kwenta ang mag-isa. Kung bakit hindi binanggit ang Dark Phoenix, natural ito dahil, sa Tang Sect, mas mahalaga ang Dark Phoenix. Kung ibibigay mo ito sa militar, makatitiyak kang maibabalik ang isang ito. Sandali. Nang lumakad si Tang Wulan sa pintuan ng opisina ni Chen Xinji, pinigilan siya ni Chen Xinji. Ano ang order sa ilalim ni Mien? Lumingon si Tang Wulan at nagtanong. Pinisil ni Chen Xinji ang kanyang pauso, at isang note ang lumipad patungo sa kanya na parang isang matalim na talam, itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay upang kunin ito, at mayroong mahabang listahan ng mga numero doon. "Ito ang aking communicator number. Kung handa kang isaalang-alang ako ngayon, maaari mo akong tawagan anumang oras. Ibigay mo sa akin ang iyong numero." Iniwan ni Tang Wulan ang kanyang Soul Guide communication number, at pagkatapos ay umalis. Pagtingin sa kanyang pag-alis, ipinakita ni Chen Xinji ang isang malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig, "Ang anak na ito ay hindi bagay sa pool. Tila ang aking panukala sa departamento ng militar ay dapat na maaprubahan ng mas maaga." Habang nagsasalita, kinuha niya ang kanyang soul communicator at nag-dial ng numero. "Ako si Chen Xinji, Maino. 6 na proposal. Kumusta ang konsiderasyon ng militar? Ang Blood God Legion ay kailangang magtamasa ng ganoon kataas na gastusin sa militar mula sa militar taon-taon. Bakit hindi ito opisyal na may sama sa pagtatatag ng militar? Magtiyaga, ang Blood God Legion ay nag-produce ng napakaraming outstanding officers. I hope they can rotate with our Poseidon Legion, of course also must be rotate with our Poseidon Legion." Pinakamahusay sa Poseidon Legion. Bumalik si Tang Wulan kay Tang Men. Bagamat matagumpay na tinambangan ng World War I ngayon ang Holy Spirit Cult, ang kanilang layunin ay hindi ganap na nakamit. Ano ang naisip ni Chen Xinji, isang matandang Soro? Hindi kaya malapit na talaga magsimula ang digmaan? Ang tagumpay ng pananambang na ito ng Holy Spirit Church ay ganap na nagpakita na ang Holy Spirit Church ay may gagawin sa Tianhai City. Napakaraming makapangyarihang Holy Spirit Churches, at maging ang 2 madilim na hari ay naririto. Sinasabing walang kinalaman ang pag-atake sa Holy Spirit Church. Hindi mapangangatwiranan. Nakabalik na ang lahat. Sa mukha nito, nakatira ang Blood Dragon Squad sa isang hotel. Siyempre, ang hotel na ito ay pag-aari ng Tang Men. Ang Amorous Daoluo ay wala doon, dapat itong harapin ang madilim na Phoenix. Sina Ye Xinglan at Yuan Enyahui ay nagpunta upang samantalahin ang oras upang gumawa ng 3 karakter na battle armor para sa lahat. "Boss, ano ang sitwasyon?" tanong ni Exi. Siya lang ang naghihintay dito, lahat ng iba ay nagpahinga o tumulong kay Yuan Enyahui at sa iba pa na gumawa ng battle armor. Ang labanan ngayon ay masasabing ganap na tagumpay, at ito rin ang unang tagumpay laban sa Espiritu Santo.
Sinabi ni Tang Wulan, walang malinaw na pahayag ang militar. Kulang daw ang ebidensya. Patuloy lang tayong mag-obserba at maghintay. Hindi pa ba ito sapat na ebidensya? Biglang tumaas ng ilang puntos ang boses ni XEXE. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, hinaan mo ang boses mo, baka hindi marinig ng mga tao, di ba? Ang militar ang pangunahing labanan. Kung walang partisipasyon ng militar sa pag-ataking ito, natatakot akong walang maniniwala. Han Haidao bilang kinatawan ng mga lawi ng militar, si Luo ay isa rin sa pinakamakapangyarihang pinuno sa militar. Ang kanyang saloobin ay talagang mahalaga sa kanyang posisyon sa digmaan, ngayon ay ipahayag ko na ang kanyang schedule ng digmaan. Hindi naman. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa labas ng pinto. Bumukas ang pinto, at pumasok si Amorous Daoluo mula sa labas. Tanging itong Extreme Daoluo lang ang nakarinig ng kanilang pag-uusap nang ginamit ni Tang Wulan ang kanyang soul power para harangan ang tunog sa silid. Oh, ano sa tingin mo? Tanong ni Tang Wulan. Bahagyang ngumiti si Zhang Xin, nagkukunwaring nalilito ang matandang si Chen Xinji. Hindi niya maintindihan kung sino ang may gawa nito. At saka, hindi gaanong galit siya sa Holy Spirit Church kaysa sa atin. Ha! Saglit na natigilan si Tang Wulan, ibig mong sabihin, may mga kaaway si Han Haidao at ang Holy Spirit Cult. Tumango si Zhang Xin, si Han Haidao ay hindi pa kasal, at single pa rin, dahil may gusto siya sa isang babae noong bata pa siya, at talagang magkasama ang dalawa. Nang maglaon, dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan, pareho silang matigas ang ulo. Malakas. Sa wakas ay nabigo sa pagsasama. Ngunit mula sa katotohanan na hindi siya nagpakasal sa isang asawa, mahal niya pa rin ang isang iyon. Ngunit ang isang iyon ay hindi pa nabigo sa kanilang pagsasama. Ang babaeng mahal niya ay namatay sa kamay ng Holy Spirit Sect. Nagulat si Tang Wulan, mayroon bang ganoon? Hindi na bata ang 100 si Daoluo na ito, kung gayon ang kanyang orihinal na kasintahan ay hindi na dapat bata pa. Pagkaraan ng mahabang panahon, naruroon pa rin ba ang kanilang damdamin? Sinabi ni Zhang Xin, ang mga damdamin ay tumatagal ng panghabang buhay, at ang mga damdamin kapag ikaw ay bata pa ang pinakamadaling matandaan. Ang dalawang ito ay ang uri ng mga tao na magugustuhan lamang ng isang tao habang buhay. Matapos ang kanyang kasintahan Stis 100 si Daoluo, ay dating galit na galit at nangakong wawasakin ang Holy Spirit Church. Hindi lahat ng tao ay nakakaalam tungkol dito. Nagkataon na ang aming Tang Sect over ay nabalitaan ng mga taong manliligaw sa kanyang pangyayari. Sinabi ni Tang Wulan, gayunpaman, sa paghusga mula sa mga palitan sa pagitan ko at ng taong ito ngayon, tila gusto niyang magkaroon ng digmaan. Hindi ito naaayon sa kanyang pagkamuhi sa Holy Spirit Church. O, ibibigay ba natin sa kanya ang Dark Phoenix? Umiling si Zhang Xin, hindi, ang Dark Phoenix ay napakahalaga para sa amin, o para sa iyong paglalakbay sa Xingluo at Daoling. Hindi ito maibibigay sa kanya. Ngayon ay napatunayan na natin ang pagkakaroon ng banal na espiritu sa lungsod ng Tianhai, pagkatapos, ang susunod na hakbang ay upang hikayatin si Han Haidao. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, natatakot akong mahihirapan ito. Ang Commander-in-Chief ng tatlong serbisyo ay talagang napakatigas ng ulo. Sinabi ni Zhang Xin, oo, si Chen Xinji ay may kakaibang personalidad, mapagkakatiwalaan, at isang matandang lalaki na umamin sa kamatayan. Hindi namin siya makumbinsi, ngunit may magagawa. At kailangan ka ng taong ito na lumapit para manghimok. Anong pinag-uusapan niyo? Mukhang nalilito si Tang Wulan. Lalong lumakas ang ngiti sa mukha ni Zhang Xin, natural na patay, na kasintahan yan. Yun lang ang makakagalaw sa kanya. Naisip ni Tang Wulan, siya ay isang matalinong tao. Sa susunod na sandali, kapag may naisip siya, hindi niya napigil ang ibuka ang kanyang bibig, kung ano ang sinabi mo, maaari bang? Yung taong naisip mo. Kaya, kailangan mong bumalik ngayon. Sa record mo sa pamumuno sa Blood Dragon Team sa pagkakataong ito, hindi dapat mahirap iwanan ang saradong Sky Sea City. Bumalik ka kaagad, marami pa ang oras. Malaki ang gamit ko sa Dark Phoenix. Pagbalik mo, baka may masabi ako sa iyo ng magandang balita. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, nagpapadala ka sa akin ng nakakapagod. Wala na bang ibang paraan? Nagkibit balikat si Zhang Xin, kung may iba pang paraan, sa tingin mo ba sasabihin ko ang ganitong bagay? Kailangan kong itago ito mamaya, kung hindi, natatakot akong habulin at papatayin ang manliligaw ni Chen Xinji. Kung magsalita tungkol dito, pressure din ako. Akala mo ikaw lang ang pressure. Bilasan mo at bumalik ka. Zia, ano ang pinaglalaroan mong pipeng bogtong? Bakit hindi ko maintindihan? Tiningnan ni XEXE sina Tang Wulan at Zhang Xin na may malungkot na ekspresyon. Naiintindihan niya pa rin ang nakaraang kwento, ngunit paano siya makakarating sa likod niya? Lalong hindi mo maintindihan. Sino ang taong pinag-uusapan ni Tang Wulan at Zhang Xin? Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, paano ang iyong IQ? Maaari kang maging kasabay ng korona ni Chen Xinji, at kasabay nito ay maakit sa kanya. Hindi nagtagal, namatay siya sa kamay ng guro ng banal na espiritu, at ang kanyang sentimental na korona ay nagsabi na ang taong ito ay talagang hindi patay. Kilala na naman natin ang isa't isa. Hindi mo ba mahuhulaan kung sino ito sa napakaraming pahiwatig?
Si Xe ay hindi rin babong tao, at agad na may kaparehong ekspresyon tulad ng dati na si Tang Wulan, God. No way. Meron bang ganun? Ito lang ang sikreto ng mga sikreto. Miansaya, hindi ko alam. Sino ang mas magaling, ikaw o kami? Bakit hindi ka tumakbo para kay Wulan? Nakangiting tumingin si Zhang Xin kay Xe. Nagmamadaling sinabi ni Xe, huwag. Wala akong ganitong kakayahan. Kailangang maging kapaki-pakinabang ang bagay na ito kung darating ang ating kontemporaryong Pavilion Master ng Poseidon. Tapos tumahimik ka. Pagkalipas ng 2 oras, sumakay si Tang Wulan sa Seoul Guidance Train pabalik sa Tiandao City ng mag-isa. Sa oras na ito, siya ay binubuo ng hitsura ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at siya ay nag-iisa. Sa ganitong paraan ang layunin ay ang pinakamaliit. Hanggang ngayon, may kakaiba pa rin siyang nararamdaman sa puso niya. Walang alinlangan, ang kwento ng pag-ibig na sinabi ni Zhang Xin tungkol sa Hanhai Daoluo na si Chen Xinji ay tiyak na sikreto ng henerasyong iyon, at ito ay dapat maging isang kwento ng pag-ibig 100 taon na ang nakalilipas. Mula sa puntong ito, ang Mar-Engel at tila nasa katanghaliang gulang na si Hanhai Daoluo ay napakatanda na. The love story of 100 years ago, isipin mo, medyo iba talaga ang pakiramdam. Kaya, ano ang tungkol sa mga masters ng kaluluwa libu-libong taon na ang nakalilipas? Kahit 10,000 taon na ang nakalipas. Ang kasaysayan ng pag-unlad ng tao sa Daoluo Continent ay malamang na matutuntun pabalik sa humigit kumulang 30,000 taon. Ito ay isang mahabang proseso. Sa prosesong ito, patuloy na sumusulong ang agham at teknolohiya ng tao. Sa pamamagitan ng paglitaw ng propesyon ng master ng kaluluwa, natutunan ng mga tao na gamitin ang kanilang mga talento at martial arts. Nakipagtalo ang kaluluwa sa Soul Beast, ang Panginoon ng mainland noong panahong iyon, hanggang sa unti-unti nitong pinahina ang Soul Beast at naging master ng mainland. Ngayon, ang Soul Beast ay nasa bingit ng pagkalipol, at ang buong Daoluo Star ay nagsimula na ring magkulang ng mga mapagkukunan. Sa 10,000 taon na ito, napakarami at napakaraming pagbabago ang naganap sa sangkatauhan. Ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ang federal na militar ay makakakuha ng napakaraming suporta ay dahil ang hinaharap na inilarawan nila ay tila ang pinakamaaasahan. Kumuha ng higit pang mga mapagkukunan, pag-aralan ang cross-planetary navigation, at galugarin ang iba pang mga tirahan na angkop para sa mga tao. Pagkatapos ng lahat, sa kakulangan ng mga mapagkukunan ng Daoluo Star, maging ang Lord of the Plane ay naging mahina. Sa katagalan, natatakot ako na maputol ang sigla ng planetang ito. Ngunit bakit hindi ito iniisip ng mga taong naniniwala sa militar? Ganyan ba talaga kadaling makahanap ng planeta na angkop para mabuhay sa kalawakan? Walang nakakaalam kung ano ang mundo sa labas ng Daoluo. Kung hindi ka makakahanap ng angkop na planeta sa loob ng 100 taon, maaari ka pa ring magkaroon ng 200 taon. Ngunit paano kung hindi mo ito mahanap ng mas matagal? Ano ang dapat kong gawin? Sumuko na. Sa pag-iisip nito, napasimangot si Tang Wulan ng walang malay. Malinaw niyang naramdaman ang pagkauhaw sa enerhiya ng buhay ng binhi ng buhay. Kung ang sigla ng binhi ng buhay mismo ay sapat na malakas upang suportahan ang sinaunang gintong puno, marahil ay hindi masisira ang Shrek Academy. Ang mga tao ay patuloy na ninakawan ang mga mapagkukunan ng planeta upang matugunan ang kanilang iba't ibang mga pangangailangan, at kasabay nito ay lumikha ng mga sandata ng terorista, isang araw ay sisirain nila ang kanilang mga sarili. Ang teoryang dovish ay relatibong mas katanggap-tanggap sa Tang Wulan, pagkontrol sa populasyon, pagbabawas ng resource plunder sa planeta, pagprotekta sa kapaligiran, at pag-iiwan ng mas maraming mapagkukunan para sa mga susunod na henerasyon. Kinakailangan ng teknolohikal na pag-unlad, ngunit hindi ito dapat maging radikal. Nakakalungkot na ang mabilis na yugto ng pag-unlad ng Daoluo Star ay dumating ng napakabilis, at ang pag-unlad ng teknolohiya ay hindi maiiwasang haantong sa paggamit ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Kung walang mga mapagkukunan, ang teknolohiya ay hindi maaaring magpatuloy sa pag-unlad, kaya ang digmaan ay naging isang mahalagang sitwasyon. Minsang sinabi ni Molan kay Tang Wulan sa isang Soul Guidance Communication na ang Dove ay nagmungkahi ng isang plano sa Parliament para ipagpalit ang ilang partikular na siyentipiko at teknolohikal na resulta ng pananaliksik para sa Star Luo at Daoling Empires para sa mga mapagkukunan. Ngunit ito ay tinanggihan ng Parlamento. Walang alinlangan, sa mata ng karamihan ng mga tao, lalo na ng mga lawin, na may mas mataas na resulta ng pananaliksik sa siyensya at teknolohikal at mas makapangyarihang mga armas, ang mga mapagkukunan ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pandarambong. Bakit ipinagpalit? Hindi ba't ang resulta ng palitan ay magpapalakas sa kalaban? Ang mga pag-aangkin ng mga lawin ay suportado ng karamihan ng mga tao, maging ng karamihan ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, sa mata ng mga tao, sa lakas ng Daoluo Continent at lakas ng Federation, ang mga digmaan ay magaganap lamang sa Star Luo Continent at Daoling Continent, at wala itong kinalaman sa kanila. Ngunit ang mga tao ba sa dalawang kontinenteng iyon ay hindi na tao? Ang pangungusap na ito ay sinabi ni Molan, at sumang-ayon si Tang Wulan. Marahil ay dahil malayo ang kanyang mga magulang mula pa noong bata pa siya kaya mas naging sabik siya sa pagmamahal sa pamilya at naging mas sensitibo siya sa bagay na ito. Kung ang isang tao ay mawalan ng pagmamahal, isang kakilakilabot na bagay.
Walang alinlangan na ang digmaan ay ang pinakamadaling paraan para mawala ng mga tao ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang bilis ng Soul Guidance Train ay mabilis na, at si Tangulan ay tumingin sa tanawing dumadaan mula sa bintana ng kotse, biglang medyo natulala. Marahil ito ang dahilan ng pagbabago ng pagkakakilanlan, at talagang nakaramdam ako ng kaunting pag-aalala tungkol sa bansa at sa mga tao. Sa katunayan, para sa aking sarili, ang pinakamahalagang bagay para sa akin na bisitahin ang Dowling at Xingluo sa pagkakataong ito ay ang mahanap ang aking mga magulang. Kapag iniisip niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang puso ay umiinit ng hindi namamalayan. Bagamat sa murang edad, kinuha ang kanyang mga magulang. Ngunit ang turo ng kanyang ama noong bata pa siya at ang pagiging maamo ng kanyang ina ang nagpatibay sa kanya pagkatapos. Dahil nga sa pagkaalis ng kanyang mga magulang kaya mas malakas ang motibasyon niya na linangin at matuto. Patuloy na pagbutihin ang aking sarili, umaasang iligtas ang aking mga magulang balang araw. At ngayon sa wakas ay nagsimula na siyang magkaroon ng gayong kapangyarihan. Ipikit ang iyong mga mata at pasiglahin ang iyong isip, ang Zuan Tiangong sa katawan ay natural na gagana. Ang bilis ng cultivation ay pumasok sa fast lane, ngunit mas natakot si Tangulan na mag-relax. Siya ay karaniwang isinama ang kanyang iba't ibang mga kakayahan sa kamakailang panahon at nakakamit ang perpektong pagkakaisa. Sigurado siya na kapag umabot na sa 80 antas ang kanyang cultivation, magagawa niya itong sugulin ng hindi nakakaranas ng anumang mga bottleneck. At pagkatapos ng ika-8 antas, dapat niyang isaalang-alang kung kailan tatama ang ika-12 layer ng selyo ng Golden Dragon King. Ayon sa nakaraang karanasan, pagkatapos maipasa ang ika-12 selyo, makakakuha ka ng bagong kakayahan sa Golden Dragon King. At sa tuwing magkakaroon siya ng bagong kakayahan, ang kanyang cultivation base ay lubos na mapapabuti. Pwede ba akong umupo dito? Isang matamis na boses ang biglang umalingaw-ngaw sa paligid, dahilan upang iangat ni Tangulan ang kanyang ulo ng hindi namamalayan, at kasabay nito ay ang mga senyales ng babala sa kanyang puso ay tumaas ng husto. Dahil bago pa man lumabas ang boses na ito ay wala siyang naramdamang lumapit sa kanya. Sa kanyang cultivation base, kahit na siya ay nag-iisip, ito ay halos hindi kapanipaniwala. Isa lang ang mapapatunayan nito, iyon ay nasa paligid niya. Pambihira ang taong ito. Nakasuot pa rin si Nanali ng uniforme ng paaralan na mayroon si Tangulan noong una niya itong nakilala, at umupo siya sa tabi ni Tangulan na may matamis ng ngiti, ganoon ang itsura, mukha talaga itong estudyante. Ngunit nang makita siya ni Tangulan, nanlamig ang kanyang puso. Naglagay siya ng make-up ng maingat, nagbago ang kanyang anyo, maging ang kanyang hininga. Ngunit bakit natuklasan pa rin ito? O nagkataon lang? Ngunit ito ay masyadong nagkataon, tama ba? Pakiusap, sabi ni Tangulan sa paos na boses, nang hindi nagpapakita ng anumang ekspresyon sa ibabaw. Hihi, kalmado ka talaga. Hindi ba dapat hayaan mo si ate na makita kung ano ang totoong mukha mo? I'm very curious. Laging mag-make up, grabe. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang mukha ni Tangulan. Kikilos na sana si Tangulan, ngunit narinig sa kanyang tainga ang mahinang boses ni Nanali, mayroong halos 2,000 pasahero sa tren na ito. Kung hindi, maraming tao ang ililibing para sa iyo. Pagkatapos ng lahat, si Tangulan ay hindi gumagalaw, hinayaan ang palad ni Nanali na bumagsak sa kanyang mukha, at kasabay nito, ang kanyang puso ay nanlamig. Wala siyang ideya kung saan nalantad ang kapintasan niya. Ang palad ni Nanali ay tila may mahiwagang kapangyarihan, ang lahat ng make-up ay tahimik na nawala pagkatapos niyang haplosan ang kanyang mga palad, na inihayag ang tunay na kulay ni Tangulan. Wow, sobrang gwapo! Malinaw na nagliwanag ang mga mata ni Nanali, at hindi niya namamalayan na napasigaw siya nang tingnan niya ang malalaking mata ni Tangulan, mahahabang pilikmata, at ang gwapong mukha na iyon. Lumapit siya kay Tangulan, hinawakan ang braso nito, bumantong hininga sa kanyang tainga, at sinabing, "Mababang kapatid, alam mo ba na ang isang tao ay mukhang mabait, at mayroon siyang kakayahan na katumbas ng kakayahan ng isang charm domain?" Oo. Kung hindi, sumunod ka na lang sa akin. Hindi umimik si Tangulan. Siya lang ang nandito. Ang madilim na kampana na malapit sa kamay ay hindi niya kayang labanan. Habang nag-iisip kung paano lalabas, patuloy siyang nag-iisip ng mga paraan upang makalabas, ngunit nalaman niyang medyo walang magawa. Sa harap ng malakas na tao na malapit sa pagkakaroon ng limit Daoluo, wala siyang pagkakataon. Higit pa rito, sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang tinuturuan ng banal na espiritu sa tren na ito? Curious ba, paano ka nahanap ng kapatid ko? Ang galing mo talaga mag-make up. Kung gusto mong malaman, magtanong ka lang, magtanong ka at sasabihin ko. Ngumiti ng matamis si Dark Bell, bakit? Lahat sila ay mukhang hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop. Tumingin si Tangulan sa kanya, ngunit naiinis lamang sa kanyang puso, hindi alam ng isang ito kung ilang taon na siya, at napakalambing pa rin niya. Hindi pa rin siya umimik, at the same time ay nagawa na niya ang pinakamasamang plano. Hindi ka ba talaga kakaiba? Originally, akala ng kapatid ko, kung ako ang tatanungin mo, hindi ko sasabihin. Pero who knows na boring ka, kung hindi mo ako tatanungin, gusto ko lang sabihin sa'yo. Actually, sa kapatid ko after the fight, ang sonic shock ng ate mo ang may iwan sa katawan mo.
This is called sonic follow. If a few days later, the sonic shocks really help it. I can't help it. I can't help it. Asahan mo, napakabilis kong naramdaman ang paglabas ng sound wave, at natural na sumunod ang kapatid ko, ito ba talaga ang romance of heaven? Lihim na ngumiti si Tang Wulan sa kanyang puso. Kung ginawa niya ang sinabi niya, kung gayon ito ay talagang isang bagay ng swerte. Gatlang M 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 gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.